Pagpasok sa loob ng bar ni Nagini at Bella, sumalubong agad sa kanila ang dalawa pang kaibigan na sina Alea at Kim na halatang kanina pa nag-aantay sa kanila. Hay, salamat naman at dumating na kayo no. Kanina pa namuti ang mga mata namin kakaintay sa inyo. Si Alea iyon na nakipagbeso sa kanilang dalawa ni Bella. Mas malayo kasi ang pinanggalingan nila kaysa sa dalawa. Kapwa naman sila nag-abot ng regalo kay Alea na siyang birthday celebrant. Wala sa plano ng magkakaibigan ang magtungo sa resto bar. Pero dahil kaarawan kahapon itong si Alea, nagpaunlak siya sa alok ng tatlo na pumasok sa ganitong klaseng lugar kasamang mag-celebrate sa mga ito. Mayaman si Bella dahil may-ari ang ama nito ng malaking company sa Cebu at dito naman sa Maynila, nag-aaral ang dalaga at sagot nito ang lahat ng gagastusin nila sa loob ng bar kaya walang poproblemahin ng tatlo. Katunayan, halos kilala na si Bella sa bar dahil madalas itong magpunta. Samantala siya iyon ang kauna-unahang pagpasok niya sa ganitong lugar na hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang dahil tiyak niyang hindi siya papayagan ng mga ito. Mahigpit kasi ang kanyang ama, maging ang kanyang ina. Nais ng dalawa na unahin muna niya ang kanyang pag-aaral. Pinagbabawalan na siya nitong sumama sa kanyang kaibigan dahil nga masamang impluensya daw ang mga ito. Pagkaupo nila ni Bella, nag-order kaagad ng alak si Alea. Tigi-isa kaagad sila ng shots at nag-cheers pa ang tatlo. Pagkainom ni Gini, gumuhit sa kanyang lalamunan ng mainit na likido na nagpainit sa kanyang pakiramdam maging sa buong paligid ng bar. Sa muli ay naglagay ng panibagong alak sa kupita si Alea na tila ba sanay na ang tatlo kung lumaklak ng alak na para bang tubig lamang. Hindi nagtagal, nag-aya si Kim na sumayaw kaya naiwan siya sa upuan na masayang pinanonood ang pag-indak ng tatlo habang sinasabayan ng maharot na tugtog. Matapos magsayawan ng mga ito or marahil pagod na sa kalahating oras na pag-indak, bumalik na muli sa kani-kanilang upuan. Sumayaw ka kasi Nea, para naman mag-enjoy ka. Alam mo naman bukas back to reality na tayo. Pressure sa school at board sa bahay. Pangiingganyo sa kanya ni Bella. Oo nga naman Nea. Segunda ni Alea. Gayahin mo kasi kami kahit single enjoy pa rin. Tawa naman ni Kim pero ngumiti lamang siya at pinagtuunan na lang ng pansin ng alak. Nag-e-enjoy din naman siyang panoorin ng mga ito. Wala lang talaga siyang hilig sumayaw. Pakiramdam ni Gini, lasing na siya at mahilo-hilo na nang may kamay na pumigil sa palad niya nang akmang tutunggain na muli ang kupita. Dahil dito'y napatingala siya sa may-ari ng kamay na yun. Isang matangkad na lalaki na bagaman gwapo. Nairita siya pagkakita rito. Para bang bastos ang dating sa kanya dahil sa uri ng pagkakahawak nito. Miss, pwede ba tayong magsayaw? Tanong ng lalaking mahalatang lasing na rin. Nagsalubong ang kanyang kilay. Sa halip na tumugon, binawi niya ang kamay na hawak nito pero nakipagmatigasan ng lalaki at ngumisi pa sa kanya. Pwede bang bitiwan mo ko? Ayokong sumayaw. Maya-maya'y tugon ni Gini nang masigurong wala itong balak na bitawan siya. Ako pogi, hindi mo ba aayaing sumayaw? Singit naman ni Bella na tumayo sa kinauupuan at lumapit sa lalaki. Walang anumang lumingkis na parang sawa sa lalaking intruder at naglandas ang kamay nito sa matipunong braso. Natawa lang si Kim at Alea sa kinilos ni Bella pero tila hindi naman naapektuhan ng lalaki na tinulak si Bella. Pasensya ka na miss ha, pero hindi kita type. Eto kasi ang gusto ko. Bahagya lamang nitong sinulyapan si Bella bago siya muling binalingan ng tingin at nanatiling hawak siya kahit na pilit nagpupumiglas. Alam ng mga kaibigan na hindi siya sumasayaw at hindi pa siya sanay sa ganoong lugar. Sinabi niya na sa mga ito kanina na hindi rin siya magtatagal. Napasinghap na lang siya sa pagkagulat sa sunod na ginawa ng lalaki. Bigla siyang itinayo at ang bilis ng kamay nitong pumulupot sa kanyang bewang. Dahil dito, nag-init ang magkabilang pisngi niya sa inis at nangati ang kanyang palad dahilan para bigyan ito ng mag-asawang sampal. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko or bingi ka? Ayoko nga diba? Inis niyang wika sa bastos na lalaking na tigagal. Maging ang mga kaibigan na bigla sa kanyang ginawa. Sino magsasabing magagawa niya ang bagay na iyon sa lalaking hindi naman kilala? Siya na sobrang tahimik lang. Marahil sa alak na nasa kanyang katawan kaya malakas ang kanyang loob. Kung paano natigagal ang lalaki, ganoon din ang kanyang mga kaibigan. Samantalang sa kabilang mesa, tahimik lamang na nakaupo si Reyes kasama si Amboy na kanyang alalay. Gabi-gabi
ay laman si Reyes ng bar na yun, hindi lamang bilang customer, kundi siya mismo ang bagong may-ari ng bar. Pagkagaling sa office, dito siya tumuloy kahit pagod sa maghapong pagtatrabaho. Ang totoo ay sa kaibigan niyang si Elso ng bar na yun na ibinenta lang sa kanya matapos itong humalili sa negosyo ng ama na nasa ibang bansa. Hindi naman niya matanggihan ng kaibigan na bilhin na lang ang lugar na yun, kaya heto, gabi lamang siya nakakadalaw upang siguruhing maayos naman ang pagpapatakbo ng kinuhang katiwala. "Sir, lalapitan ko ba?" tanong ni Amboy sa kanya. "Ako nang bahala." Sa pagkakataong yun, kita niya ang isang lalaking bastos na basta na lamang ng gulo sa kabilang mesa ng iba pang customer. Nakita niya kung paano nito kinabig ang isang babae, kaya binigyan ito ng malakas na sampal. Dahil dito, nabitiwan ng lasing na lalaki ang naturang babae. Agad pumagitna ang isa pang babae na kasama ng apat, pero pahilan itong kinaladkad palabas ang babae. Nakaagaw ng pansin ng lahat dahil umarang ang tatlo nitong kaibigan sa dalawa, pero bumunot ng baril ang lalaki at itinutok sa tatlong kaibigan. Tsaka lang nangialam si Reyes nang tuluyang nadala sa labas ang babaeng takot na takot. Tumayo siya sa pagkakaupo at malalaki ang hakbang na sinundan ng dalawa. "Bitiwan mo, sabi ko. Ano bang kailangan mo sa akin?" Nahihintakot ang sigaw ni Ginny habang nanginginig ang katawan sa takot. Kung kanina'y matapang niyang sinampal ito, ngayon naman nahintakutan siya sa hawak nitong baril. Tuloy, pinagsisisihan niyang sumama sa mga kaibigan. Kung alam lang sana niyang mapapahamak siya ng ganito, sana nanahimik na lang siya sa loob ng bahay nila. Ito na nga ba ang sinasabi ng kanyang magulang na huwag siyang magbabarkada? Pero anumang pagsisisi niya, huli na ang lahat. Nang akmang isasakay na siya sa kotse, biglang bumulagta ang lalaking may hawak sa kanya. Sa gulat, napahiyaw siya at napapatingin sa masamang lalaking may gawa nun. Umangkamaon ito at nagbabaga sa galit ang mga matang nakatingin sa lalaking nakabulagta na ngayon sa semento at wala ng malay. Pinatulog ito ng lalaki. Sa takot naman ni Ginny, bigla na rin siyang nawalan ng ulirat. Mabuti na lang at naging maagap si Reyes at nasalo ang dalagang nahintakutan at nawalan ng malay marahil sa kalasingan. Binuhat niya ito at dinala sa kanyang kotse, tsaka marahang inilapag. Nagpadala na lang siya ng mensahe kay Amboy na mauna na siyang umuwi kasama ang dalagang iniligtas. Ito na ang bahala sa lalaking bastos na nanggulo sa kanyang bar. Tsaka niya dinala sa kanyang bahay ang walang malay na dalaga. Samantala ang tatlong magkakaibigan ay halos mabaliw sa pag-aalala nang hindi na madatnan sa labas si Ginny. Sinundan nila ito dahil sa pag-aalala, pero tanging walang malay na lalaking lasing at may dalang baril ang kanilang nadatnan at wala ang kanilang kaibigan. Sinubukan nila itong kontakin sa cellphone pero hindi naman sinasagot at panay-ring lang. Maya-maya, lumabas ang isang lalaki na lumapit sa kanila. "Mga miss, wag na kayo mag-alala. Kasama ni Sir ang kaibigan nyo." Saad nito't nagpakilalang alalay ng nagngangalang Ray Sarmiento na siyang may dala sa kanilang kaibigan. "At paano naman kami nakakasigurong maayos ang kaibigan namin at hindi gagalawin ng amo mo, Aber?" Mataray na talak ni Kim na sinigundahan ni Alea at Bella. Mataray na nakapamewang ang tatlo sa harapan ng napapakamot na sa ulo na si Amboy. Siya patuloy ngayon ang naipit sa sitwasyon. Dahil siya lang naman ang may-ari ng bar na to. Pananagutan niya kung anumang mangyari sa kahit na sinong customer. Kaya mapanatag na kayo, okay? Mabait ang boss ko. Dagdag pa ni Amboy para kumalma ang mga ito na tila inahing manok na gustong mangitlog. Nagkatingin na naman ang tatlo pero hindi kumbinsido. "Pahingi ng ID," sabi pa ni Bella. "Oo nga, para ma-sure namin kung sakaling hindi maibalik si Ginny. Ipapasilya elektrika kita kapag may galos na iuwi ng boss mo yung bestie namin, okay?" Galit na segunda ni Alea. "Pambihira naman kayo. Tinulungan na nga ng boss ko yung kaibigan nyo, kayo pa itong dehado." Tsaka sinulya pa ng walang malay na lalaki. "Yang lalaking yan ang singilin nyo dahil siyang nanggulo sa bar ng amo ko. Diyan na nga kayo." At tumalilis ng alis si Amboy pero hinarang ito ng tatlong babae. "Sa tingin mo makakaalis ka? Ang ID mo." Hawak sa magkabilang braso ni na Alea at Kim si Amboy at nakaamba naman ang kamay ni Bella sa mukha ng lalaki. "Oo na, ilalabas na." Mangiyak-ngiyak ito kahit hindi naman talaga takot sa tatlong mga dalagang nagseseksihan. Tila nag-e-enjoy pa nga siya habang hawak ng dalawang mabangong dalaga. Pero saan nga ba kaya dinala ng boss niya ang kasamahan ng mga ito? "Oh, hayan na ang ID ko. Ang gwapo ko dyan, diba?" Sabay abot ng kanyang driver's license.
Pinagagawa naman ng tatlo ang ID niya bago napatingin sa kanyang gawi. Mukhang hindi kumbinsido pero inabot sa kanya tsaka pabinitiwan ng tatlo at pinagbantaan pa siya bago umalis sa mga ito. Tsaka lang siya nakahinga ng malalim at malakas na sinipa ang tulog pa ring lalaki na siyang nagpahamak sa kanya pagkatapos ay tsaka siya umalis. Samantala si Reyes, kadarating lamang sa kanyang unit, buhat ang babaeng wala pa ring malay na dinala sa kanyang kwarto. Nang mailapag, tinanggal ang suot nitong sandals tsaka ay nihiga ng maayos. Napaungol ito na tila unti-unting nagigising kaya natigilan siya habang hawak ito dahil nga kasulukuyan niya itong inaayos sa ibabaw ng kama. Nang tuluyang dumilat ang mata ng dalaga ay para siyang naparalisa sa kinalalagyan lalo na nang makitang namumungay nitong mga mata. Ang init, usal nito na tila wala sa sarili. Kasabay nun ay kumilos ang kamay at unti-unting tinatanggal ang botones ng blusa nito. Mabilis niyang pinigilan ng babae sa ginagawa dahil tila nag-apoy ang kanyang pakiramdam nang lumuwa ang bintana ng kaparangan. Miss, sandali lang, huwag kang maghubad. Pigil-pigil niya ang kamay nito. Nagugulat pa nga siya sa sarili dahil hindi naman siya gentleman. Bihasa siya pagdating sa babae at wala siyang takot galawin ng sinumang lumalapit sa kanya. Pero iba ang isang to. Lango ito sa alak at walang malay sa pinagagagawa ni hindi nga nito alam kung sino ang kasama sa gabing yun. Binitiwan niya ang babae tsaka binuksan ng aircon sa silid upang mabawasan ang init na nararamdaman nito. Nakapikit na muli ito at unti-unti na rin kumalma ang nagwawalang sawa niya na gusto sanang manuklaw. Nakakaakit naman kasi ang kagandahan nito. Madali siyang lumabas ng silid upang kumuha ng basang bimpo tsaka niya binalikan ng dalaga. Tulog pa rin ito pero halatang may kalikutan dahil halos mahulog na ito sa kama at nakalilis na ang damit kung saan kita na naman ang nakakaakit nitong mga hita. Talagang hinahamon nito ngayong gabi ang kanyang pagkalalaki. Reyes, hindi pwede. Pigilan mo, okay? Baka sumabit tayo. Kausap ng kanyang konsensya. Ano, binata ka naman, walang girlfriend. Pwede mong galawin yan. Sayang, ang ganda't sexy pa naman. Bulong na muli ng kabilang bahagi ng kanyang utak. Nagtatalo ang kasamaan at kabutihan sa kanyang isipan at kung magpapadala siya sa tukso, tiyak niyang magkakasala siya. Sa halip na punasan ng babae, lumabas na siya ng kwarto. Pasado 3:00 na ng madaling araw, nagising si Ginny. Bumangon siya kahit masakit ang kanyang ulo. Gusto niyang magbawas kaya kinapa niya ang pinto ng kanyang silid pero tila naliligaw siya. Pagbukas niya ng pinto sa pag-aakalang banyo, tumambad sa kanya ang maliwanag na sala. Tsaka lamang niya napagtantong wala siya sa sariling bahay at may kasama siyang lalaki. Para masiguro, marahan ang kanyang mga hakbang na lumapit sa sofa. Bahagyang nakasandal ang lalaking may malalaking braso at nakapikit ang mga mata. Nakasuot lang ito ng sando na bumagay rito. Matagal siyang natitigilan habang nakatitig sa hindi pamilyar na lalaki sa kanya bago nag-flash sa alaala ang nangyari kagabi. Oo nga pala, ito ang lalaki nagligtas sa kanya. Sandali niyang kinapa ang sarili, maging ang kanyang gitnang bahagi pero wala siyang naramdamang kakaiba. Dahil dito, na-amaze siya sa pagiging gentleman nito. Tila kumabog ng kakaiba ang puso niya sa pagkakatitig dito. Napakagwapo ng lalaki na sa tagal ng panahon, ngayon lang siya nakatagpo ng ganito. Ito ang kauna-unahang lalaking malaki ang ginampanan sa buhay niya. Bahagyang umangat ang palad niya nang wala sa sariling gustong haplusin ang pisngi nito pero nanlaki ang kanyang mga mata nang dumilat ang lalaki at ngayon pinipiganan nito ang kanyang pulsuhan. Naku sorry, may lamok kasi. Tama, may lamok sa pisngi mo. Nakangiwing palusot ni Ginny nang inisihan na lamang ng lalaki para takpan ang awkward na nararamdaman. Ano bang kabaliwan ang pumasok sa isip niya at gustong damhin ang gwapo nitong muka? Baka dahil may alak pa sa katawan niya? Baka nga. Matagal pa muna siyang tinitigan ng lalaki bago unti-unting lumuwang ang pagkakahawak sa kanyang pulsuhan para itong nananaginip kanina. Tulog manok pa lang isang ito. Mabuti naman at gising ka na. Pwede ba umalis ka na? Baka ano pang magawa ko sa'yo. At sa susunod kung magiinom kayo, siguruhin niyo munang kaya niyo. Sopladong sabi ni Ray sa dalagang may mapang-akit na mga mata. Nasulyapan niyang nakabukas ang 2 botones ng blusa nito at nais niyang sawayin ng mga mata na wag tignan ang bahagyang nakasungaw na bagay doon. Kailan pa naging ganito kadumi ang isip niya? Tipo ngayon lang.
Ngumiti naman ito sa kanya kaya lumabas ang mas totoo nitong ganda. Salamat nga pala sa pagliligtas mo sa akin kanina. Ako nga pala si Ginny, pero call me Nea for short. Pagpapakilala ni Ginny sa lalaki't hindi pinansin ang pagsusuplado nito. May point naman kasi ito at maybe kaya ito galit dahil concerned dito sa kanya. Bakit ba kasi sila nagpunta sa bar? Pwede namang sa apartment na lang ni Bella mag-celebrate at mas safe pa sila at walang istorbo dahil mag-isa lang ang kaibigan sa bahay. Ang kaso'y mga pasaway ang kaibigan at gusto sa bar dahil may music at iindap-indap na ilaw. Pero okay lang din naman dahil kung hindi sila nagpunta, hindi niya rin makikilala ang kanyang destiny. Yun ang tingin niya sa lalaking macho at gwapo sa kanyang harapan. Hindi siya malandit easy to get pero tingin niya kung ganito lang din naman din kagwapo, okay lang lumandi at maging easy to get. Tiyak niyang mararating niya ang langit. Yun ay kung papalag sa kanyang lalaking ito kasi nga medyo may pagkasuplado. Napatikhim pa siya sa maduming laman ng kanyang isip. Saan naman kaya siya nakakuha ng lakas ng loob na kumerengking ngayon? Sa edad niyang 18, hindi pa siya nakakatikim ng lips. Baka ngayon ay pwede na. Walang anuman. Ay Marie Sarmiento. Sagot naman ng lalaking walang emosyon sa muka. Ni ayaw siyang tignan. Pagkuway tumayo sa pagkakaupo. Halika na, ihahatid na kita sa inyo. Ang sabi pa nito, umismid siya at pinagkrus ang braso sa harapan. Hindi mo man lang ba ako aaluking kumain? Naiinis na tanong ni Ginny na ikinalingon ng madilim na mukha ni Riz. Napaawang ang labi nito sa hindi inaasahang maririnig sa kanya. Pagkuway saglit nitong sinulyapan ng suot na relo bago ibinaling sa kanyang paningin. Grabe talaga ang gwapo nito na kahit sulyap pa lang sa kanya. Gusto niya nang bumukaka. Ngayon lang ata ito nangyari sa kanya sa tanang buhay niya. Kinikilig siya sa lalaking ito. Sumunod ka sa akin. Utos ng nagyayelo nitong boses. Nagpatiuna ito sa kanya kaya bahagya siyang napangiti. Kakain siya ng luto nito at kapag nakapasa sa taste niya, pwede niya na itong pakasalan. Hihintayin nga lang siya ng lalaking makagraduate dahil nga sa 6th sem pa lang siya sa kursong nursing. Ganoon tumatakbo ang utak ni Ginny ngayon habang nakasunod sa lalaking tindig pa lang ay ulam na. Sunny side up egg at bacon ang naisipang iluto ni Riz para sa kanyang bisita. Dahil bukod sa itlog, wala namang ibang lulutuin na nasa ref dahil bihira siya kumain sa bahay. Prutas at root beer lamang ang laman nun na dala pa ng kakambal niyang si Reed nang minsan itong mag-aya sa kanyang mag-one-on-one sila upang mapag-usapan ng nalalapit nitong kasal kay Annabel. Habang nagluluto, nasulyapan niyang behave na nakaupo ang dalagang nagpakilala sa kanyang Ginny. Para bang aliw na aliw ito sa ginagawa niya. Nagtama ang kanilang paningin dahil nasa kanya ang mga mata nito. Mag-isa ka lang ba dito, Riz? Pag-uusisa nito. Ipinatong nito ang dalawang kamay sa ibabaw ng mesa at dinig niya ang mga kuko nitong sinasadyang patunugin sa babasaging mesa. Actually, hindi ako madalas dito. Umuwi pa rin ako sa bahay ng parents ko. Yes, mag-isa lang. Wala ka namang ibang nakikita, di ba? Pamimiloso po niya. Sumimangot ito pero hindi nakapagsalita dahil saktong tapos na siya sa ginagawa at nilapag iyon sa harapan ng babaeng takam. At sa lahat ng babaeng nakilala niya, ito lang ata ang hindi maarte. Hindi na kailangan ng tissue or ano paman. Tinidor lang ay okay na. Inalok pa siya pero umiling siya. Ewan ba kung bakit nasisiyahan siyang pagmasdan ito habang tila nasasarapan sa kanyang niluto. Pagkatapos ay ito na ang naghugas ng pinagkainan. Nag-iisa akong anak ni na Mama Amanda at Papa Nestor. Dinig niyang pagkukwento nito habang naghuhugas ng plato. Hindi man entresado pero hindi niya rin maiwasang makinig sa babaeng to. Pero pangalawang pamilya kami ni Mama dahil may una siyang asawa at may dalawang anak kaya sobrang higpit nila sa akin. Maniwala ka man or hindi, ngayon lang ako nakalabas ng bahay with my friends. Tumawa pa ito sa sariling kalokohan bago nagpatuloy. Kaya panigurado kapag nalaman nila ang ginawa ko, tsak, araw-araw akong pagagalitan nilang mag-asawa. Itinaon ko lang na wala sila pareho at nasa probinsya ni na Lola. Pagpapatuloy nito na naiiling pa. Hindi siya umimik kundi na natiling nakikinig lang dito nang balingan siya nito. Ikaw, nasaan ang family mo? Mag-isa ka lang din bang anak? Tanong nito sa kanya. Wala siyang planong sabihin ng tungkol dito. Hindi siya pala kwento dahil tahimik siyang tao. Isa pa habang tumatagal ito sa loob ng bahay niya, nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Umaga na, mabuti pa ihatid na kita. Hinawakan niya ito sa kamay pero binawi nito kaagad yun.
Wag na, sobra-sobra nang nagawa mo sa akin, magta-taxi na lang ako. Pagkuway inayos nito ang suot na blouse. Tuksong doon naman siya napatingin pero patay mali siyang nagbawi ng tingin. Pagkuway nginitian siya't nilapitan. Sige na nga, ihatid mo na ako, total mapilit ka naman. Wari ba'y naglalambing ito? Hindi niya malaman kung mangingiti or maiinis sa lango pa ring babae at para matapos na ang usapan, mas mabuting ihatid niya na lang ito. Lunes, pagpasok ni Ginny ng school, pinakabusisi siya ng 3 mga kaibigan dahil sa nangyari sa nagdaang gabi. Anong ginawa sa'yo ng lalaking yun ha? Tanong ni Alea. Napapalibutan siya ngayon ng 3 habang tinatanong ng parehong katanungan. Wala ngang ginawa eh. Dismayado pang saad ni Ginny, sabay pinag-cross ang braso sa harapan. Nihatid lang naman siya ng lalaki sa bahay madaling araw at hindi nga ito bumaba ng kotse at bigla na lamang siyang iniwan. Hay, thanks naman no at nagalala kaming 3. Akala namin pinagsamantalahan ka na. Si Kim iyon na nakahinga pa ng maluwag. Ganoon din si Bella at Alea. Sina tita, nalaman ba nila na nagpunta tayo sa bar? Pag-uusisan ni Bella nang maalala ang kanyang mga magulang. Kilala kasi ng mga itong parehong mahigpit ang kanyang mga magulang, lalo na ang ina na mataas ang pangarap sa kanya. Sa 2 kasi nitong anak sa una, walang nakatapos ng kolehiyo at nag-asawa lang. Ayon na rito, kahit man lang siya ay makagraduate. Hindi siya nangako sa magulang, kundi gagawin na lang ang kanyang best. Hindi rin, tugon niya. Sa muli ay nakahinga ng maluwag ang 3. Alam na mga ito na madidiin sa kalukuhang nasangkutan. Kaya nga kahapon na hindi siya lumabas man lang ng bahay para sakaling umuwi ang mga magulang, madatnan siya sa loob ng bahay. Para na rin hindi malaman ng mga ito na tinakasan niya. Hindi rin siya matawagan ng mga kaibigan dahil naiwan niya ata sa bahay ng lalaki ang kanyang bag kung saan naroon ang kanyang cellphone. Marami pang pag-uusisa ang 3 pero kinailangan na nilang pumasok sa loob ng classroom kaya saglit na putol ang kanilang usapan. Napadalaw ka ata? Puna ni Ray sa kakambal nang madatnan ito sa kanyang office ng umagang yun. May problema bro. Nakapangalumbaba nitong wika. Umupo muna siya sa kanyang swivel chair bago nag-usisa. Sa kanilang 2 magkapatid, mas madalas sa kanyang lumalapit ng tulong si Reed sa halip na sa magulang, lalo na pagdating sa kalukuhan, kahit dati pa noong nag-aaral pa sila. Kaya nga mas pinili niyang bumukod ng eskwelahan ng tumungtong ng college dahil ginagawa siyang sangkalan sa mga babae nito. Playboy si Reed at hindi lang 2 beses siyang ginamit para lang siputin ang kadate nito kapag nasa kabilang babae. Bagay na hindi niya mahindian dahil sa utang na loob nang minsan siya nitong iligtas sa kapahamakan nung 7 taon sila. Palibhasa patpatin kaya madalas siyang pag-initan ng mga kaklase. Isang hapon, inabangan siya ng mga bully sa labas ng eskwelahan habang wala pa ang kanyang sundo at inihulog siya sa malalim na kanal. Sa lakas ng ulan, walang halos makapansin sa kanya bukod sa kakambal. Si Reed ang tumulong at nagligtas sa kanya kaya ngayon nagbabayad siya sa utang na loob na yun. Ano na naman bang problema? Gumagawa ka pa rin ba ng gusot? Ikakasal ka na kay Annabelle ah. Sira, nagbago na ako. Ngayon pa ba? Si Dad kasi, alam naman niyang abala ko sa preparasyon para sa kasal namin ni Annabelle. Ako pa ang gustong atasang magtungo sa Davao para mag-attend ng seminar. Nakasimangot nitong Saad, mahina siyang natawa. Halatang paborito ito ng amang bigyan ng problema para tumino. Kaya nga natuwa ang magulang nang magdesisyon itong magpakasal at lumagay na sa tahimik. Kung ganoon, nagpunta ka pa talaga sa office ko para makiusap na ako nang magtungo sa Davao at mag-attend ng seminar, ganoon ba? Mismo bro, pumapalakpak pa ang huli. Sorry but no. Protesta niya rito. Marami din kasi siyang ginagawa sa opisina. Tumayo itong nakangisi at marahan siyang nilapitan. Pumwesto ito sa kanyang likuran at pabagsak na ibinaba sa balikat niya ang 2 palad. Bro, hindi mo ko pwedeng tanggihan. First of all, may utang na loob ka sa akin. Natawa ito ng malakas bago piniga ang balikat niya at siya iniwan. Bumalik ito sa dating pwesto. Siya naman ay tila hindi ito matatanggihan na sinundan ng tingin. Sa bagay naiintindihan niya naman ito ngayong sobrang busy para sa preparasyon. Oo na. Ang malas ko lang nung araw na niligtas mo ko. Pagsuko niya rito. Alam naman niyang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Humalakhak pa si Reed. Salamat bro, maasahan ka talaga. So paano? Aalis na ako. Malawak ang ngisi nitong lumabas sa kanyang opisina.
Siya naman ay nagsimula ng magtrabaho nang tuluyan itong mawala sa paningin niya. Nang umuwi kinahaponan sa suit, ay naisipang ihatid kay Ginny ang naiwan nitong bag. Aalis siya't baka hindi na iyon maibalik kaagad. Busy siya kahapon kaya hindi niya magawang isoli ang bagay na iyon. Pero saktong paglabas niya ng bahay, may humintong taxi sa tapat. Inintay pa niya iyong bumaba at nakita niya si Ginny. "Hi!" Ngiting wika ni Ginny sa lalaki na kakunot ang noo. Nandito siya upang kunin ang kanyang bag, plus upang makita ang gwapong lalaki. Kaso mukhang paalis din ito't nakita niyang bitbit ang bag na gusto niyang kunin. Ipinagpasalamat naman ni Reyes na ito na mismo ang pumunta sa kanya para kunin ang bagay na naiwan ng babae. "Salamat naman at naisipan mong kunin to." Saad niya na inabot sa babae ang bagay na hawak niya. Hindi mo ba ako papapasukin?" Habang tinitignan ng laman sa loob ng bag ay wika niya. Kumpleto naman yun, naroon ang kanyang cellphone at wallet. "Ba't naman kita papapasukin? Close ba tayo?" Asik ng lalaki. Napangiwi naman si Ginny. Naku, kung hindi lang talaga ito gwapo, hinampas niya na ng bag ang lalaking suplado na tila ba laging kulang sa tulog. Akala pa man din niya gentleman ito. Eh di hindi, galing pa kaya ako ng school, hindi pa nga ako nagmemerienda. Isa pa nakakapagod, gusto kong umupo sana. Saad niya't hindi na inintay pang sumagot si Reyes na nagpatiuna sa loob ng bahay. Naiiling naman ang binata habang napapasunod ng tingin kay Ginny. Rason kung bakit ayaw niyang may GF dahil ayaw niya ng istorbo sa buhay niya. Pero hindi pa man ay nanggugulo na. Ang nais niya pagdating sa trabaho ay magpahinga. Dapat nga dadaan pa siya sa bar pero inutos na lang niya iyon kay Amboy. Hinabol niya ito sa loob at hinawakan sa braso. "Ginny, umuwi ka na, okay?" Pahaltak niya itong gustong ilabas sa bahay niya pero binawi lang nito ang braso. Naiinis naman si Ginny na hinarap ito. Siya na nga ang nag-effort na puntahan ng lalaki para lang ito makita. Kasalanan niya ba kung magustuhan niya ang lalaki? Na love at first sight siya rito. Tama, gusto niya si Reyes. Sapat na iyong isang araw na hindi ito mawala sa isip niya. "Teka nga, bakit ba ang sungit mo sa akin? Ang cold mo. Umamin ka nga. Bakla ka ba?" Inis na tanong ni Ginny sa lalaki. Nakataas ang isang kilay at nakapamewang sa harapan nito. Tila na insulto naman ang pagkalalaki ni Reyes sa narinig mula sa dalaga. "Bakla pala ha?" Pagkasabi noon, inisang hakbang niya si Ginny bago kinabig at kinuyumos ng halik sa labi. Nagulat naman ang dalaga kaya napaawang ang labi nito. Ang inakala ni Reyes na saglit lang na halik ay naging matagal, naging mas maalab hanggang sa hindi na maawat nito ang sarili nang malasahan ng kakaibang tamis sa labi ng dalaga. Nakaramdam siya ng pananabik na mas higit pa sa halik ang gawin dito, lalo na nang maramdamang gumanti ng halik sa kanyang dalaga at kumapit ang dalawang braso nito kasabay noon isiniksik ang sariling katawan sa kanya. Dinala niya ito sa silid tsaka tuluyang inangkin. Matapos gumuhit ang matinding kirot sa pagitan ni Ginny, tsaka lang ito tila nagising at napatitig sa lalaking kaniig. "Berhen ka?" Tila ba nagulat din si Reyes sa natuklasan. Napangiwi naman si Ginny tsaka inirapan ng binata. "Bakit tingin mo sa akin pakawala?" Inis na tanong nito, pilit tinitiis ang sakit. "I'm sorry." Saad naman ni Reyes. "Pwede ba ituloy mo na? Ang sakit eh." Nakangiwing reklamo ng dalaga. Masuyong hinaplos ni Reyes ang mukha ng dalaga bago muling hinalikan sa labi. Ilang sandali pa, marahan ng gumagalaw ang lalaki sa kanya, kaya pakiramdam ni Ginny parang nahati sa sakit ang katawan niya. Pero mas ramdam niya ang excitement sa mga sandaling yun para sa kanila ni Reyes. Siguro naman pagkatapos nito, mapapasa kanya na rin ang damdamin ng lalaki at hindi na siya susungitan. Ito pa man din ang kauna-unahang lalaking minahal at nagustuhan niya. Parang may dumaang anghel matapos ang masarap na namagitan sa kanila. Tahimik si Reyes at kita niya sa mukha nito ang pagsisisi at naiinis si Ginny sa reaksyon nito. Siya na masakit ng katawan lalo na ang ibabang parte, marahang kumilos at isa-isang pinulot ang nagkalat na damit sa sahig. Nag-iwas naman si Reyes ng tingin sa babae habang nagbibihis. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon kundi pagsisising pinakailaman ito nang hindi man lang nila napag-uusapan. Isa pa ni wala silang relasyon. Hinamon ito ang pagkalalaki niya kaya kasalanan ng babae ang lahat. Hindi sana ito nangyari kung hindi ito pumasok sa kanyang bahay. Lalaki siya at may pangangailangan sa katawan. Pero bakit ganun? Parang wala lang kay Ginny. Sa halip na matakot at magsisi sa nangyari, tumikim siya.
Gini, I'm sorry. Marahan niyang saad. Nginitian naman siya nito. So paano ba yan? Di boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako. Akin na ang cellphone number mo. Anito at nakalahad ang kamay sa kanya. Napabuntong hininga siya. Wala siyang planong mag-girlfriend. Busy siyang tao. Wala siyang panahon rito. Ganoon man, binigay niya pa rin ang kanyang cellphone number sa babae. Nagulat pa siya nang kumandong ito sa kanya at pinagdikit ang labi nilang dalawa bago nagpaalam sa kanya. Bit-bit nito ang lahat ng mga gamit na dala sa kanyang bahay na umalis. Naiwan na lang kakaibang pakiramdam sa kanya nang tuluyan itong umalis. Masaya siyang hindi maintindihan ng sarili. Nasapo niya ang ulo habang iniisip ang nagawang kalokohan. Pinili na lamang na maligo para mabawasan ng init na hatid ni Gini. Samantala si Gini, tahimik na dumating sa bahay habang iniinda ang matinding sakit sa gitna dahil sa kagagahang ginawa niya. Akalain ba naman niyang sa isang iglap, mabibigay ang kaban sa lalaking minsan lang nakilala sa bar? Nalunod siya sa kakaibang sarap at tamis ng halik nito. Paano first kiss niya yun? Akalain ba naman niyang masarap pala itong humalik na kaya niyang makalimot? Kaya heto, ginabi na siya at mukhang malalagot siya sa ama dahil nasa sala ito at mukhang kanina pa nakauwi. Inayos niya ang paikang paglalakad para walang mahalata ang kanyang ama. Labasan pa ba ito ng matinong estudyante, ha Gini? Umeko ang boses ng kanyang ina galing sa kusina. Marahil narinig nito ang paghinto ng taxi sa tapat ng kanilang bahay. Nag-bless siya sa kabila ng mainit nitong ulo. Naunahan pa ang kanyang amang magsalita. Matapos niyang mag-bless sa ama, maging sa ina, papasok na sana siya sa kwarto nang hindi pinansin ang sinabi ng kanyang ina. Ayaw niyang may mahalata ang mga ito sa kanyang aura. Tinatanong kita, Gini, saan ka galing at ginabi ka? Masungit na tanong ng kanyang ina. Nag-isip naman siya ng idadahilan niya. Ano kasi ma, galing ako kay Bella. May tinapos lang kaming project. Ngiwi niyang sagot dahil nagsinungaling siya. Siguraduhin mo lang na pag-aaral mo yung inaatupag mo. Kundi, malilintikan ka sa akin. May babala ang boses ni mama kaya bahagya siyang kinabahan. Dali-daling tinungo ang kanyang kwarto tsaka isinara yun. Napasandal siya habang dama ang malakas na kaba sa kanyang dibdib. Paano kung malaman ng ina ang kanyang kabulastugang ginawa? Paano na? Napakagatlabi siya nang biglang sumigid ang nakakakiliting kirot sa kanyang gitna. Kalaunan ay kumilo siya upang magbihis. Nilabhan din niya ang kanyang pangilalim na may bahid ng dugo. Kinabukasan, inaapoy siya ng lagnat na hindi alam ang dahilan. Basta paggising niya, masakit ang buo niyang katawan. Galit na galit naman ang kanyang ina kung bakit siya nagkasakit. Sinisisi nito ang kanyang pagpupuyat at pagbababad sa cellphone. Nadagdagan ang kanyang inis dahil ayaw man lang sagutin ni Reyes ang kanyang tawag. Binigay nga nito ang number sa kanya pero 3 araw ang lumipas na walang sagot. Pakiramdam niya, nananamlay siya. Pigil na pigil siyang wag tunguhin ang bahay nito pero hindi niya natiis ng hapang yun. Sakay ng taxi, tinungo niya si Reyes sa bahay nito upang makita at makausap. Pagkatapos ba na nangyari sa kanila, ganoon na lang yun? Hindi maaari. Malinaw ang sinabi niyang boyfriend niya na ito. Pero bakit parang baliwala lamang siya sa lalaki ni hindi man lang nag-reply sa text or tawag niya? Saktong paghinto ng kanyang sinasakyang taxi, siya ring paglabas ni Reyes at ng isang babae. Mula gate hanggang sa pagsakay ng kotse, inalalayan ito ng lalaki. Sweet na nagpapalitan ng ngiti ang dalawa hanggang makasakay ang babae. Isang madiing halik sa labi ang ginawad ni Reyes bago tuluyang sumakay ang huli. Habang siya nanigas sa kanyang kinauupuan, hindi pa siya nakontento at pinasundan niya sa taxi driver ang dalawa. Malayo ang biniyahe ng mga ito bago huminto sa isang dress shop. Doon, nakita niyang pumasok ang mga ito. Walang lakas na bumaba siya ng taxi at lumapit sa pinto. Kausap ng dalawa ang isang babae. Ilang sandali pa, pumasok sa isang silid ang dalawang babae at paglabas, nakasuot na ng wedding gown ng babaeng hinalikan kanina ni Reyes sa labi. Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan habang nanginginig ang kanyang tuhod. Ikakasal na pala si Reyes. Ang laki niyang tanga. Kaya pala hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag at wala na isang reply. Kaya heto, luhaan at nasasaktan siyang umuwi sa kanilang bahay. Wala naman siyang ibang pwedeng sisihin kundi ang kanyang sarili. Saktong paglapag ng eroplanong sinasakyan ni Reyes sa NAIA galing Davao ay siyang pagtawag naman ng kakambal. Ngayon ang araw ng kasal nito at inakala niyang hindi siya makakadalo. Sobrang busy niya sa probinsya
Dahil sa inatang na trabaho ng kanyang ama, kaya kahit tawag ni Ginny, hindi niya masagot. Bro, magsisimula na ang seremonya. Nasaan ka na ba? Pag-uusisa ni Reed nang iangat ang tawag nito. Nasa na iyan na. Tutuloy na ako sa simbahan pagkagaling rito. Medyo late nga lang na makakarating. Tugon naman ni Ray sa kapatid. Bilisan mo naman, ikaw na lang sa pamilya ang wala pa. Sina Dad at Ma'am kanina pa nag-aalala sa'yo. Apurado nitong Saad. Oo na, kung di rin lang naman dahil kay Dad, kahapon pa ako nakabalik. Nagtaksi na lang siya patungong simbahan at sa awa ng Diyos, nangangalahati na ang seremonya pagdating niya at tapos nang magpalitan ng vows ang ikakasal. Pumuesto siya malapit sa altar kung saan mapapansin kaagad siya ng kapatid. Kinawayan niya pa ito nang mapasulyap sa kanya. Napansin na din kaagad siya ng mga magulang pagpasok niya ng simbahan. Habang nanonood si Ray sa dalawang ikinakasal, biglang pumasok sa isipan niya si Ginny. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, hindi na sila muli pang nagkita. Ayaw niyang dumating sa punto na kailangan niya itong pakasalan matapos ang naganap sa kanila dahil wala siyang plano para sa dalaga. Wala rin siyang planong kitain ito. Naisip na lang niya na sana hindi magbunga ang nangyari sa kanila. Samantala tahimik si Ginny nang umuwi sa bahay kinahaponan galing eskwelahan. Naging malungkutin ang dalaga simula nang mapag-alamanan na ikakasal na pala si Riz. Nira niya ang SIM card na nag-uugnay sa kanilang dalawa dahil hindi na siya umaasa pang tatawagan nito at wala na rin siyang balak na tawagan at guluhin pa ito. Iisipin na lamang ng dalaga na isang masayang alaala ang namagitan sa kanila ni Riz. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang isa sa mga kapatid sa ina na kanyang ate Geneva. Alam niyang pumupunta lamang ito kapag humihingi ng pera sa kanyang mama. Hindi sila close, tipong ayaw sa kanya, or dahil bihira lamang silang magkausap at magkita. Oh, nandiyan na pala ang prinsesa mo, ma. Sinulyapan siya ng ina. Nagtaka pa marahil kung bakit maaga siyang umuwi. Himala yun para sa ina dahil madalas nitong 3 araw na nakalipas, totoong kasagsagan ng tambak na project nila kaya gabi na halos siyang umuwi. Nagpapasundo na lamang siya sa ama para lang maniwala ang ina na schoolwork talaga ang pinagkakaabalahan niya. Pero lingid sa mga ito, tapos na siyang gumawa ng kalokohan na labis niyang pinagsisihan. Hi ate! Plastic siyang umiti at nagpakita ng kabaitan. Minsan talaga, lumalabas ang pagkamaldita niya kapag ramdam niya sa taong ayaw sa kanya. Masyado ka atang nagpapagod sa pag-aaral. Maputla ka. Kumakain ka pa ba ng maayos? Alam niyang hindi concerned yun, kundi panunuya. Hindi siya sumagot at nag-bless sa ina tsaka nagpaalam na tunguhin ang kanyang silid. Pagdating sa kwarto, tinitigan niya ang sarili sa full-size mirror. Napansin nga niya na bahagya ang pamumutla niya. Marahil sa sunod-sunod na pagpupuyat or baka dahil na rin sa kakaisip niya kay Riz. Nasaktan siya ng labis sa natuklasan at hindi siya umasa pang magkikita pa silang muli. Maya-maya, ramdam na naman niya ang pag-agos ng kanyang mga luha. Marahil sa pagkakataong yun, masaya na si Riz na ikinakasal sa babaeng totoo nitong mahal habang siya heto, nasasaktan dahil umaasa sa lalaki. Kumilos na siya upang magbihis. Ayaw niyang sayangin ang oras na isipin pa ito dahil wala naman ang patutunguhan. Ang nais niyang mangyari ay mag-move on at kalimutan ito. Marami namang lalaki dyan. Bakit tingin ba ng race na yun? Patay na patay siya rito. Lumuha siya habang nagbibihis at ipinapangako sa sariling kakalimutan na ito. At iyon na ang huling pagkakataong iisipin pa niya ang lalaki. Ikaw bro, kailan mo balak magpakasal? Tanong ni Reed kay Race nang mapagsolo silang dalawa pagdating nito sa venue. Gabi na noon at pareho na silang may tama sa nainom. Umiling-iling siya. Tinapik siya nito sa balikat. Bago inginuso si Sandra na isa sa mga bridesmaid ng kasalang iyon. Nasa di kalayuan ng babae, abala sa pakikipag-usap kay Annabelle dahil close friend ito ng bride ni Reed. Wala ka nang hahanapin pa dyan. Maganda, sexy, business-minded. I'm sure magkakasundo kayo. Try mo lang para hindi naman bored ang buhay mo. Sad nitong tumatawa. Napasunod ang tingin niya sa babae. Tama si Reed, wala na siyang hahanapin kay Sandra. Pero tingin niya, mamanipulahin lang nito ang buhay niya. Nakailang boyfriend na ba yung babaeng tumagal lang ng 3 buwan? Tinawanan niya lang ang sinabi nito. Ano, ayaw mo ba? Tanong pa ni Reed sa kanya. Huwag ako ang isipin mo Reed, kundi yung bride mong nakasimangot na. Baling niya rito. Marahil naiinip na ito't pagod na rin.
Saktong nakaupo na si Annabel sa sulok habang kausap naman ng magulang nila. Umuwi na rin ang ibang bisita kaya bilang na lang ang mga naroon. Tumawa ito pero sa tawang yun may kapilyuhang naisip. Nilapitan ni Reed si Sandra at may ibinulong. Siya naman ay napamura nang makitang ngumiti si Sandra sa kanya at kalaunan papalapit na sa gawin niya. Hi, malayo pa man ay bati nito sa kanya. Sanay siyang babae ang lumalapit sa kanya kaya hindi na bago kay Reyes ang bagay na iyon. Isang halimbawa sa kanya si Ginny na magpahanggang ngayon pilit pa rin gumugulo sa isip niya. Nakailang tawag na ito sa kanya noong nasa Davao siya. Siguro nga nagsawa na lang din dahil ilang araw nang tumigil sa kakatawag, bagay na ipinagpapasalamat naman niya. Gusto niya sa isang babae yung siya ang lalapit, hindi yung ipagduduldulan ng sarili sa kanya. Hello, tipid niyang bati at pilit nang umiti. Wala na mga bisita, okay lang naman siguro kung sabay na tayong aalis. Ano tara? Ikinawit nito ang braso sa kanya at pahila na siyang inilabas sa venue patungo sa kotse nito. Nakainom ang babae, nalanghap niya sa hininga nito ang alak. Pakiramdam niya, tila mauulit na naman ang nangyari katulad noong sa kanila ni Ginny. Dahil sabi nito ay nais pa siyang makasama, kaya naman sa bahay niya ito dinala. 3 linggo pa ang lumipas, hindi na maintindihan ni Ginny ang sarili. Kada umaga'y nagsusukat madalas ay nahihilo. Napapansin niya ring pagpatak ng 10:00 ng umaga, nakakatulog siya sa loob ng classroom. Iha, buntis ka, congratulations. Saad ng babae sa klinik nang siya'y magpa-check up. Kasama niya si Bella noon, kaya pareho silang nanlaki ang mga mata. Ito kasi ang nagtulak sa kanyang magpa-check up dahil pansin ng 3 kaibigan ang pagbabago sa kanyang katawan at maging sa mga kilos. Tila pinagpawisan siya ng malagkit sa kanyang narinig. Baka po nagkakamali lang kayo, Dok. Imposible po yan. Wala pong boyfriend ang kaibigan ko. Wika ni Bella. Pero hindi maaaring magkamali ang PT. Kung gusto nyo, kuhanan kita ng dugo para sa panibagong test. Ayos ba yun, Iha? Sabi pa sa kanya ng babae. Wag na po, Dok. Tugon niya at hinila niya na palabas si Bella. Paano nangyari to, ha? Naiya, paano nabuntis ka ng sinong ama? Exaggerated nitong tanong sa kanya habang siya'y nagsimula ng maluha. Ang choice kundi sabihin kasal na ang lalaking ama nang nasa kanyang sinapupunan. Paano ka ngayon? Anong gagawin mo? Naiya, nag-aaral ka pa. Alam mo naman, di ba, kung gaano umaasa si tita sa'yo na makakagraduate ka? Talak ng kaibigan sa kanya kaya lalo siyang nanghina. Naiiyak na naiinis siyang tumingin sa kaibigan. Hindi yun ang gusto niyang marinig mula rito, kundi kailangan niya ng pag-unawa. Siya man natatakot sa nangyaring ito sa kanya. Hindi niya pa kayang maging isang ina, lalo ngayong wala siyang ideya kung anong mangyayari sa anak kapag nailuwal na ito. Bella, hindi ko din alam ang gagawin ko. Please, hayaan mo muna ako makapag-isip. Pagkuwa'y sumakay ng taxi, pauwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang tahimik na nag-uusap ang ina at ang ama sa sala. Marahan siyang humakbang palapit dito at tinantya kung dapat niya bang sabihin ang kanyang problema. Bagaman natatakot, nais niyang sabihin ang lahat ng nangyari sa kanya. Wala namang ibang makakatulong ito sa kanya kundi ang kanyang mga magulang lamang. Ma? Pa? May sasabihin po sana ako. Umpisa niya na hindi makatingin sa mga ito. Naagaw niya ang atensyon ng mag-asawa. Kapwa napatingin sa gawin niya. Kabado siyang napasulyap sa dalawang naghihintay ng kanyang sasabihin. Buntis po ako. Sa katahimikan ng dalawa, saad niyang nauutal pa. Sa narinig ay biglaan ay napatayo si Mama na agad namang nagalit ang muka. Si Papa naggulat din na nakatingin lang sa kanya. Disappointed ito. Anong sabi mo, Ginny? Sigaw nito agad. Marahas siyang sinampal sa muka. Dama niya ang nanginginig nitong katawan sa galit. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Sa muli ay sinampal siya nito. Sa punigini ang namanhid na pisngi at umiiyak. Jillian, huminahon ka nga. Pigil ng kanyang ama sa kanyang ina. Paano ko hihinahon, Nestor? Ang landi nitong anak mo. Sinabihan ko na siya na mag-aral ng mabuti. Pero ano? Inuna niya pang mag-boyfriend. Tapos ngayon uuwing buntis. Anong gusto mong gawin ko? Magtirik ng kandila at magpasalamat sa kahihiyang ginawa ng anak mo sa atin? Galit at gigil na sigaw ng nanggagalaiting ina. Napahagulgol na siya nang halos hindi siya nito tantanan ng sampal habang awat-awat ito ng kanyang ama. Mama, patawarin niyo ko.
Nagmahal lang naman po ko tulad nyo. Katwiran ni Ginny. Nagmahal? Anong sinasabi mong nagmahal? Nangako ka sa aming mag-aaral ka muna. Lumayas ka. Hindi kita matatanggap dito. Hindi kita mapapatawad. Mas gugustuhin ko pang hindi kita makita. Baka mapatay pa kita. Layas! Napahagulgol na rin ang kanyang ina habang nangihinang napaupo. Nagimbal si Ginny sa narinig nitong pagpapalayas sa kanya. Humarap siya sa ama at nais magpaliwanag pero sinabi nitong palamigin muna niya ang ulo ng ina at sundin ang gusto nito. Umiyak na tumalikod si Ginny upang tunguhin ang kanyang silid. Agad siyang nag-impake. Bumuhos ang kanyang luha pero huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa pa. Nangyari na. Hindi siya kayang patawarin ng kanyang ina. Batid naman niyang mangyayari ito. Pa, mahal na mahal ko po kayo. Papa, sorry kung binigo ko kayo. Saad niya sa dalawang nasa sala nang dumaan siya, bit-bit ang ibang gamit. Umalis ka na, Ginny, at pagsisihan mo yung ginawa mong yan sa sarili mo nang maranasan mo kung gaano kahirap pang suwayin kami ng iyong ama. Nanatili ang galit sa kanyang ina at nabigo siyang pigilan nito. Ang ama niya'y walang sinabi dahil hindi nito kayang suwayin ng kanyang ina at nauunawaan naman niya ito. Lumabas siya ng bahay at nagpara ng taxi. Nia? Gulat na bulalas ni Bella nang mapagbuksan siya. Dito siya nagpunta sa kaibigan dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan matapos palayasin ng kanyang ina. Hindi naman siya pwedeng kinakima Talea dahil nasa poder pa ito ng mga magulang. Itong si Bella lamang ang may sariling tirahan. Bella, okay lang bang dumito muna ako? Pinalayas kasi ako ni Mama. Naluluha niyang saad. Pahila siya nitong pinapasok at niyakap. Walang problema. Huwag ka nang umiyak, okay? Pwedeng-pwede ka dito. Matapos yakapin, inalalayan siya nitong umupo sa sofa. Tinawagan din nito ang dalawa pa niyang kaibigan para siya'y damayan. Sinabi ni Bella sa dalawa ang kanyang sitwasyon, kaya naman wala pang 15 minuto, sabay dumating ang dalawa na kanilang kaibigan. Totoo ba to, Nea? As in buntis ka? Si Kim na hindi makapaniwala sa nalaman. At sino naman ang ama? Si Alea na gulong-gulo din. At dahil pa naiiyak siya, si Bella na ang nagpaliwanag sa mga ito. Sinabi ni Bella na ang lalaki na kilala sa club ang nakabuntis sa kanya na ngayon ay kasal na. At kaya siya nandito ngayon dahil pinalayas ng magulang. Awang-awa naman sa kanya ang tatlo at nangakong hindi siya pababayaan na karamay ng mga ito hanggang siya ay makapanganak na. Ikaw na naman? Irritableng pabulong na usal ni Reyes nang makitang tumatawag sa kanya si Sandra. Nasa opisina siya ngayong araw at pansin niyang madalas na siya nitong tawagan pagkatapos may namagitan sa kanilang dalawa. Aaminin niyang si Sandra ang may gusto nun at katulad ni Ginny na hindi niya matanggihan dahil lalaki lamang siya at pagkatapos ng gabing yun, 3 buwan niya itong iniwasan. Sandra? Aniya nang iangat ang linya. Busy ako. Just call me later. Papunta ako sa office mo, babe, okay? Babe? Bulalas niya. Yes. Bakit masama ba kung tawagin kitang babe? Mahina itong tumawa. Napabuntong hininga siya. Kailanman, hindi niya nais magkaroon ng commitment sa kahit na sino. Kaya kung ipagsisiksikan ni Sandra ang sarili nito sa kanya, mas gugustuhin pa niyang lumayo muna. Ikaw na lang ang pupuntahan ko pagkagaling ko sa office, okay? Saad na lamang niya rito. Gusto niyang tapatin si Sandra na wala siyang gusto sa babae. Hindi niya nais na magkaroon pa sila ng ugnayan. Pareho nilang ginusto ang nangyari at kapwa sila nag-enjoy kaya dapat lang nakalimutan na nila yun. Binabaan na rin niya ito ng cellphone bago pa man makapagsalita ang babae. Mga babaeng sakit sa ulo. Usal niya't umiling tsaka ibinalik ang atensyon sa ginagawang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Pasalamat na lang talaga siya hindi na naghabol si Ginny sa kanya. Kundi tiyak mahihirapan siyang iwasan ng dalawang babae. Sumpa na ata ang kagapuhan niya. Kinahaponan habang naglalakad patungo sa kanyang nakaparadang sasakyan ay nagring na naman ang kanyang cellphone. Inaasahan niyang si Sandra ang nasa kabilang linya. Mabuti naman at hindi. Walang iba kundi ang kanyang ama. Yes, Dad. Bungad niya saktong pagsampa ng sasakyan. Sinenyasan niya si Amboy na mag-drive na pauwi dahil wala naman talaga siyang planong kitain si Sandra. May salo-salo sa bahay. Dito ka na mag-dinner. Hintayin ka namin ng mom mo. Wika ng kanyang ama. Wala namang okasyon. Ano namang klaseng salo-salo kaya yun? Naisip ni Reyes. Pero dahil hindi niya pwedeng tanggihan ng mga magulang, inutusan niya si Amboy na dumaan muna sa bahay ng kanyang magulang.
Sumunod naman kaagad ang kanyang driver. Pagdating sa bahay, natigilan siya sa may pintuan pa lang. Nakita niya kasi ang parents ni Sandra at mismo ang dalagay naroon din. Iho, mabuti naman at dumating ka na. Nakatawa pa ang kanyang ama na tila ba nasisiyahan. Napabaling sa kanya ng paningin si Sandra na agad gumiti nang magtagpo ang kanilang paningin. Hi babe, mabuti naman at nandito ka na. Sinabi ko na nga pala sa mga magulang mo ang nangyari sa atin. Total nandito na din sina mama at papa, kaya mas maganda siguro kung isettle na ang kasal natin. Ngiti sa kanya ni Sandra. Tuluyang nahinto ang kanyang paglalakad. Mukhang mapipikot pa ata siya. Halika rito iho, pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Sandra. Mahal na mahal ka nitong anak namin at bilang magulang, hindi kami papayag na maagrabyado ang anak namin. Saad ng ama ni Sandra. Balay, huwag kang mag-alala. Itong anak ko'y binatang-binata at walang sabit. Salo ka agad ng kanyang daddy. Sandra, pwede ba tayong mag-usap? Singit niya sa mga ito. Ngumiti naman kaagad sa kanya ang babae tumayo. Sure. Nagpatiuna siya sa likod ng bahay, malayo sa kanilang magulang, kung saan hindi maririnig ng mga ito ang kanilang pag-uusapang dalawa, na dapat lang talagang hindi marinig ng mga ito dahil ayaw niya kay Sandra, hindi niya ito pakakasalan. Sandra, I'm sorry, pero hindi kita mahal. Walang gatol niyang panimula. Nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata nito. Pero Race, may nangyari sa atin. Naiiyak nitong wika. Pareho nating ginusto yun, Sandra. At kapwa tayo nag-enjoy. Sana naman, wag mo nang gawan pa yun ng issue. Matagal itong hindi kumibo at pagkuway. Bakit Race? Ayaw mo ba sa akin? May iba ka ba ha? Nasasaktan itong tanong sa kanya. Bigla ay sumagi sa isip niya si Ginny. Ito ang gagamitin niya upang makawala kay Sandra. Oo, may mahal na akong iba. I'm sorry Sandra. Bago pa man niya maituloy ang sasabihin, lumagapak na ang kanyang pisngi. Kung totoo man yan, iharap mo sa akin ang babaeng yun at sabihin mo yan sa magulang ko dahil umaasa silang pakakasalan mo ko pagkatapos ng nangyari sa atin. Umiiyak na noon ang dalaga na labis niyang ikinabahala. Dahil dito, isang malakas na suntok sa panga ang iginawad sa kanya ng ama dahil sa pag-atras niya sa napipinto sana nilang kasal ni Sandra. Yun pala ang rason kung bakit nasa kanilang bahay ang magulang ng dalaga. Nag-usap-usap na pala ang mga itong ipakasal silang dalawa. At dahil sa pagtanggi, nabigyan niya ng kahihiyan ng mga magulang na hindi nagustuhan ng kanyang ama. Binigyan mo kami ng kahihiyan, Race. Anong klase ka? Umasa pa naman kaming ikaw ang mas matino sa inyo ni Reed na madaming pinaiyak bago ikasal, pero ganon ka din pala. Dinuro siya ng ama. Pigil-pigil ito ng kanyang ina sa pag-aalalang baka dagdagan ng pasa niya sa muka. Wala na noon sina Sandra. Disappointed itong nilisan ng kanilang bahay. Rason, kaya galit na galit ang daddy niya ngayon. Anak, umalis ka na bago ka pa masaktan muli ng iyong ama. Umiiyak ang mami niya habang itinataboy siya paalis. Namumula naman sa galit ang kanyang ama. Alam niyang nagtitimpi lamang ito kanina. Habang pauwi, tinatanong niya rin sa kanyang sarili kung bakit nga ba ito nangyari sa kanya. Masama nga ba siyang tao kung pagkatapos niyang galawin ng dalawang babae wala man lang siyang gustong panagutan? Sir, uwi na ba talaga tayo? Mukhang mabigat ang eksena niyo kanina. Basag ni Amboy sa katahimikan sa loob ng kotse. Minanduhan niya itong dumiretso sa kanyang bahay. Siya naman ay nagpabook ng flight. Magpapalamig muna siya. Tinawagan niya na rin ang kapatid na ito na muna ang bahalang humalili sa may iwang negosyo. Nais niyang pag-isipan ng mga nangyari. Wari bang nagdadalawang isip siya kung tama bang hanapin si Ginny upang gamiting pananggalang sa atraso niya kay Sandra. Tuloy nakakadama siya ng konsensya. Napalaki siya ng maayos ng magulang pero nasanay siyang may sinasaktan. Pagdating sa bahay, nag-impake siya ng kanyang damit at nagpaalam na rin kay Amboy. Babalik ito sa bar at ito na muna ang bahalang magpalakad. Tutal naman ay sanay na ito. Hangad niyang sa pagbabalik, malinaw na ang kanyang isipan sa dapat gawin. Matapos manganak ng triplets ni Ginny, nanatili siya sa poder ni Bella. Kasama niyang mag-alaga ng 3 supling ang kanyang mga kaibigan. Alea, paabot naman ng diaper. Papalitan ko lang si baby Ren. Saad ni Bella habang karga ang kanyang baby girl. Nagkumahog naman si Alea. Heto na, si Kim ay siyang naghuhugas ng mga baby bottle. Ganito ang kanyang mga kaibigan pagdating galing school. Inaasikaso kaagad ang mga anak niya kahit nga noong nasa hospital pa siya.
1 linggo na ang nakakalipas simula na makalabas siya sa hospital. At salamat sa Diyos dahil sa kabila ng hirap niya sa panganganak, normal niyang nailuwal ang 3. Matapos bihisan ni Bella si Ren, sunod namang binihisan ng damit si Gail. Ang pangalawang lumabas sa kanyang sinapupunan, baby girl ulit. Kaya naman niyang gawin iyon, subalit kapag nasa bahay ang kaibigan, ito talaga ang gumagawa nun. Mula sa pagbibihis ng damit sa kanyang mga baby at pagpapalit ng diaper, maging ang pagtitimpla ng gatas. Ayon nga sa 3, bawal muna siyang gumawa kahit na ano sa loob ng bahay at ito na ang bahala pagkagaling school at baka siya ay mabinat. Kahit na busy ang 3 sa pag-aaral, salitan ng mga ito sa pag-aalaga sa kanyang triplets. Kapag gabi naman, salitan sila ni Bella. Sagot din muna ng 3 ang panggatas at diaper ng kanyang mga anak kapag nauubusan siya ng pera mula sa ibinigay ng kanyang ama. Hindi naman kasi niya akalaing 3 ang magiging bunga ng ginawa nila ni Reyes. Para sa kanya, pagkakamaling nakilala niya ito at hindi nagugustuhin na makita pang muli ang lalaki. Ngayong nakapanganak na siya, iaalay na lamang niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa 3 niyang anak kaysa isipin pang walang kwentang lalaki. Isa pa, alam naman niyang masaya na ito ngayon sa buhay may asawa. Pasalamat na lang siya at hindi siya natiis ng kanyang ama at ito ang nagbayad sa hospital bills at binigyan pa siya ng pera pang gastos dahil talagang tinitiis siya ng kanyang mama. Ang sabi ng ama, hanggang ngayon patuloy pa rin itong kinukumbinsi ang babae na patawarin siya pero hindi siya umaasa. Nakagawa siya ng kasalanan at pakiramdam niya, pagbabayaran niya iyon ng habang buhay. Nang sumapit ang 3 buwan ng kanyang mga anak, pinabinyagan niya ang 3. Tama niya ang ama at ang mga kaibigan na tumayong ninang. Hanggang ngayon, tinitiis pa rin siya ng ina. Pero ang ama niya, napatawad na siya. Hindi nito natiis sa mga apo. Alam niyang mahal siya nitong anak kaya hindi siya kayang tiisin ng ama. Ngayong may anak na siya, ngayon niya napagtanto na walang ibang hangad na hindi maganda ang magulang para sa anak nila. Kaya nauunawaan niya din ang kanyang ina. Siguro hindi siya ganito nahihirapan ngayon kung mas pinili niyang mag-aral muna ng mabuti. Pero hindi naman niya pinagsisisihang dumating sa buhay niya ang kanyang mga anak. Balang araw, maipagmamalaki din siya ng kanyang ina. Sina Baby Gail, Ren at Blair ang kanyang inspirasyon ngayon, ang pinaka-importante sa kanyang buhay. Anak, madamdaming sumugod ang kanyang ina mismo sa araw ng binyag ng 3 niyang anak. Umiiyak ito habang niyayakap ang kanyang triplets at humihingi ng tawad sa kanya. Ma, namalisbis din ang luha sa kanyang mga mata habang yakap ito. Dumating din ang araw na napatawad siya ng ina. Kahit na matagal siyang tiniis ay okay lang. Ang 3 niyang kaibigan naging emosyonal din sa saya sa pagtanggap nito ulit sa kanya. Pakiramdam niya natanggal ang tinik sa kanyang dibdib. Bumalik ka na sa bahay anak. Patawarin mo ko dahil naging matigas ang puso ko. Salamat ma. Maraming salamat. Wika niya habang nagpapahid ng luha. Matapos ang munting selebrasyon, nagtuloy sila sa bahay ni Bella kasama ang mga magulang upang mag-impake. Uuwi na siya ngayon sa kanilang bahay. Kung gaano siya ka-excited bumalik sa kanyang kwarto, siya namang lungkot ni Bella. Mamimiss daw kasi nito ang 3 sanggol. Huwag kang mag-alala, pwede ka namang pumasyal sa bahay para makita yung mga inaanak mo. Iba pa rin yung pag-uwi ko, makikita ko sila no. Sabi pa nitong tinulungan siyang mag-impake sa mga gamit ng triplets. Pero naiintindihan ko naman kasi matagal mo nang gustong umuwi sa inyo para makasama ang mga magulang mo. Nakakaunawang saad nito. Ngumiti siya. Salamat Bella. Sa inyo ni Nakim at Alea. Thank you kasi napakabuti niyo sa akin. Sa inyo ako kumuha ng lakas pagkatapos akong itakwil nila mama. Niyakap niya din ito. Naiiyak tuloy itong niyakap din siya. Nang tuluyang makauwi sa kanila, para bang nakahinga siya ng malalim. Para bang napakatagal ng panahong nawalay siya sa magulang. Namiss niya ang sariling kwarto at ang kanyang mga kagamitan. Masaya siyang nakabalik na rito. Anong plano mo ngayong nakapanganak ka na Hagini? Tandaan mo, 3 supling itong umaasa sa'yo. Sabi ng kanyang ina. Mag-aaral po ulit ako ma. Susuportahan kita anak. Alam kong this time matapos mong magkamali, magiging aral sa'yo ang nangyari noon na hindi mo na uulitin. Wika ng kanyang ama. Isa sa hinangaan niya rito dahil napaka-understanding nito na higit niyang kailangan sa lahat ng oras. Yes, Papa. Hindi na po ako magkakamaling muli. Pangako sa inyo ni Mama. Nagkatinginan ang mag-asawa tsaka nagpalitan ng ngiti sa kanyang sinabi
habang si Reyes nagbabalik sa Maynila. Siguro naman sapat na ang mahigit 1 taon niyang bakasyon upang sa pagbabalik niya maging malinaw sa kanyang isipan ang mga hakbang na dapat gawin. At una niyang nais ay makita si Ginny at pakasalan ito. Alam niya na ngayon kung bakit tinanggihan niya si Sandra dahil mas matimbang sa kanyang puso ang unang babaeng naangkin. Dahil magpahanggang ngayon, umuukilikil pa rin ito sa kanyang isipan at ang gabing isinuko nito ang pagkaberhen sa kanya. "Sir, welcome back." Ngiting ani ang boy sa kanya. Ito ang sumundo sa kanya dito sa airport. Pinuksan nito ang pinto ng kotse at siya'y tinanguan. "Salamat Amboy. Kamusta habang wala ko?" "Maayos naman sir. Nagawa ko na rin po yung pinagagawa nyo. Napadalahan ko na ng imbitasyon mo si Ginny para mamayang gabi. Naiset ko na rin ang restaurant para sa inyong dalawa." Habang nagmamaneho ay wika nito. "Salamat Amboy. Maasahan ka talaga." Isang masarap na pakiramdam ang humaplos sa puso niya para sa muling paghaharap nila ni Ginny. Invitation letter mula sa ama ng kanyang mga anak. Galit na nilamukos ni Ginny ang bagay na iyon at tinapon sa basurahan. Kinakabahan siya sa muling pagpaparamdam sa kanya ni Reyes. Bigla siyang nag-alala at baka alam na nito ang tungkol sa kanyang mga anak. Tapos na ang sakripisyo niya sa paglilihit pagluwal sa mga ito, kaya hindi niya kailangan ng presensya ni Reyes. Mag-aaral at magtatapos siya upang kaya niyang itaguyod ang kanyang mga anak ng mag-isa. Malungkot niyang tinignan ang kanyang mga anak na natutulog sa crib. Kahit papaano, nakadama siya ng habag sa mga ito dahil hindi mararanasan ng tatlo ang magkaroon ng matatawag na ama. Gustuhin man niyang magsisi, hindi niya magawa. Dasal niya lang na sana makaya niya pa ang hamon ng buhay upang hindi siya panghinaan ng loob. Ang tanging gagawin niya, punuin ng pagmamahal ang mga ito para hindi na maghanap pa ng ama ang kanyang mga anak. Pagkuway humiga na si Ginny nang masigurong mahimbing na ang tulog ng mga anak niya. Pasado 10:00 na ng gabi, wala pa si Ginny. Inip na si Reyes sa halos 2 oras niyang pag-iintay. Hindi siya makapaniwalang hindi sisiputin ng isang babae. Siya yata si Reyes Sarmiento, baka hindi siya nito nakilala. Dahil dito, galit niyang tinawagan si Amboy. "Akala ko ba okay na ang lahat? Bakit wala pa si Ginny?" Mahahalata ang inis sa kanyang boses. "Ho?" React nito sa kabilang linya. Ngayon niya lang napagtaasan ng boses si Amboy dahil hindi niya matanggap na mapapahiya siya sa lugar na yun. Ito ang unang pagkakataong may babaeng tatanggi sa kanya at si Ginny pa mismo ang babaeng iyon. Hindi talaga makapaniwala si Reyes. "Tawagan mo siya Amboy. Kailangan makarating si Ginny dito. Hindi ako papayag na mapahiya." Utos niya sa lalaki. "Sige sir." Tugon naman kaagad nito sa kabilang linya. Matapos patayin ng linya, muli siyang nag-intay ng halos 12 minuto pero wala pa ring dumating na Ginny hanggang sa tuluyan siyang nainip. Bumunot ng pera sa wallet at iniwan sa ibabaw ng mesa. Bayad sa halos 3 oras niyang tumambay sa lugar na yun. Malalim ang buntong hininga na pinakawalan ni Reyes nang sumakay sa kanyang kotse. Ilang minuto din siyang nag-isip bago tuluyang umuwi. Ano mang dahilan nito kung bakit hindi siya sinipot, hindi niya nagustuhan. Ano bang pinagmamalaki ng babaeng yun? Nakuha niya na ito. Ayaw naman niyang lumabas na siya itong naghahabol sa isang babae dahil hindi ang isang tulad niya ang gagawa nito. Siya ang hinahabol at hindi siya ang maghahabol. Tahimik siyang umuwi sa kanyang bahay habang nag-iisip sa susunod na hakbang na gagawin niya. "Good morning, Baby Claire." Bati ni Ginny sa anak niya. 5:00 ng umaga at saktong kalalabas niya lang sa banyo. Basa pa ang kanyang buhok dahil kakatapos lang niyang maligo. Sinisigurado niyang maagang gumigising at nakaligo na dahil hindi niya na naaasikaso ang sarili kapag isa man sa mga ito ang gising na. Mabuti na nga lang at nag-hire ang papa niya ng makakatuwang niya sa pag-aalaga dahil habang lumalaki ang 3 anak, hindi niya kinakaya ang kakulitan ng mga ito lalo at mag-enroll sa pasukan. Napalinga naman si Claire sa kanya at matamis na ngumiti. Itinaas agad nito ang 2 kamay at gustong magpakarga. Nagbihis ka agad siya at binalot muna ang basang buhok. "Oh, gising na pala ang mana sa lola kong apo. Ang ganda naman talaga." Nooy pumasok ang kanyang inang tuwang-tuwa pagkakita sa anak niyang gising na. Kinuha kaagad dito ng ina sa kanya at tuwang-tuwa naman ng kanyang anak at halatang nagustuhan ng lola nito. "Salamat ma." Pahabol niya rito. "Lumabas ka na't mag-almusal. Nakapagluto na si Doray." Tugon ng kanyang ina. "Yes ma." Sinuklay niya muna ang mahaba't basang buhok bago sinulyapan ng 2 anak na natutulog.
Nakasabay niya pang mag-almusal ang ama at hindi nito maiwasang mapag-usapan nila ang tungkol sa ama ng kanyang mga anak. At kahit anong iwas niya, pilit nitong inuungkat yun. Pa, I'm sorry, pero sa tingin ko, hindi na kailangan ng mga anak ko ng isang ama. Mabigat ang loob niyang tugon. Karapatan nilang malaman. Sabi pa ng kanyang papa. Nag-init ang mga mata niya na tumingin sa gawin nito. Ano pa ba ang aasahan niya sa taong may asawa na? Hindi na lamang siya tumugon. Ang kanyang inay nakatingin sa gawin niya. Alam niyang may gusto itong sabihin pero mas piniling manahimik. Marami itong masasakit na binitiwang salita sa kanya noon at alam ng ina kung anong naging epekto nito sa kanya. Kaya marahil iniiwasan na nitong magsalita ng masama or marahil mahal na nito ang mga apo at hindi na gusto pang isumbat sa kanya ang minsang pagkakamali. Ang mahalaga, natuto na siya. Paggising ni Reyes ay naligo siya kaagad. Pasado 8:00 ng umaga ay humaharurot na ang kanyang sasakyan. Hindi pa tungo sa opisina, kundi patungo sa tirahan ni Ginny. Bakit niya pa iasa kay Amboy ang susunod nilang pagkikita ni Ginny? Kung pwede naman niyang puntahan sa bahay ang dalaga. Tanda pa naman niya ang address nito. Wala rin naman itong magagawa kung nasa harapan na siya nito. Matapos iparada ang kanyang sasakyan sa tapat ng gate ni Ginny, sinulya pa niya ang isang punpun ng bulaklak na nakapatong sa passenger seat. Kinuha niya iyon at bahagyang tinignan ng sariling muka sa view mirror. Nang masigurong okay naman ang suot niyang polo, maging ang buhok, tsaka siya bumaba sa kotse. Agad ding nag-doorbell. Sino ho kayo? Isang dalagitang nagbukas ng gate. Sinipat pa siya nito mula ulo hanggang paa. Si Ginny ang sadya ko. Ani ang napatingin sa lalaking palapit sa kanila. May hawak itong portfolio at nakasuot ng business suit. May edad na kaya tingin niya, ama ito ni Ginny. Doray, sino yan? Tanong nito. Hindi ko po alam sir, basta hinahanap po si Ate Ginny. Saad ng babae na nasa kanyang harapan. Nabaling ang tingin sa kanya ng lalaki. Kung paano siya sinipat ng babae, ganoon din siya hinagod ng seryosong tingin ng lalaki. Sumunod ka sa akin, mag-usap tayo ng masinsinan. Tila galit nitong Saad at nagpatiuna sa kanya sa labas ng gate. Nakadama naman ng kaba si Reyes habang sinusundan ito ng tingin. Bakit parang galit ata ang ama ni Ginny? Baka patikimin siya nito ng kamao. Anong kailangan mo sa anak ko? Tanong ng ama ni Ginny kay Reyes. Mula ulo hanggang pa siya nitong sinipat ng tingin. Pabalik sa kanya muka na pinakabusisi. Sir? Hinaplos niya ang kabadong dibdib na hindi maintindihan. Sa sobra nitong kaseryosohan, kinakabahan siya. Ano bang dapat niyang sabihin? Siguro ay dapat magpakalalaki siya sa harapan nito. Maayos siyang tumayo at nagsalita. Mahal ko po si Ginny. Wika niya rito. Pinagmasdan siya nito ng matagal. Wari ba pinag-aaralan ang kanyang sinabi? Gaano mo kamahal ang anak ko? Seryoso pa ding tanong nito. Mukhang mapapasubo na yata siya. Dapat ba niyang sinabi yun? Alam mo bang may sumalbahe sa anak ko? Kaya mo bang tanggapin ang kalagayan niya? Nahimigan niya ang malungkot nitong boses. Yes sir. Matatag na tugon ni Reyes. Hindi na siya nagpatumpik pa, kaya nagulat si Reyes nang hawakan siya nito sa kwelyo at pinanlisikan ng mga mata. Nakipagtagisan pa ito ng galit na tingin sa kanya. Sinusubukan lamang ni Nestor ang lalaki. Kung matatakot ito sa kanya, maaaring hindi ito seryoso sa anak niya or may masama itong ginawa rito. May kutob din siyang ito ang lalaking ama ng kanyang mga apo. Matapos ang ilang sandali, marahang binitiwan si Reyes ng ama ni Ginny at tinapik sa balikat. Okay, pasado ka. Tsaka siya nito tinalikuran matapos tinapik-tapik sa balikat at iniwan siya ng lalaki. Pumasok itong muli sa gate habang siya naman dahan-dahang kinalma ang sarili. Sigurado naman kasi siya kung sino ang tinutukoy nitong sumalbahe sa anak nito. Walang iba kundi siya. Kaya nga lang, hindi alam ng ama ni Ginny na siya lang din ang lalaking yun. Ginny, may bisita ka. Napalingon si Ginny sa boses ng ama na tumawag sa kanya. Pabalik na sana siya sa silid upang i-check ang dalawa pang anak niya. Nagtimpla na rin siya ng gatas ng 3 at karga niya si Claire pabalik sa kanyang kwarto. Napangiti siya. Na-miss ka agad ng mga kaibigan niya ang mga anak. Kaya heto, halos 2 araw pa nga lang simula nang umuwi siya sa poder ng magulang. Dinalaw na kaagad siya ng mga ito. Wala naman siyang ibang inaasahang bisita kundi ang 3 kaibigan. Okay dad, papasukin mo. Ihahatid ko lang sa kwarto si Claire.
Ang ina niya'y kasalukuyang papasok sa kwarto. Tuloy-tuloy din siya sa kanyang silid at inihiga ang 3 buwang anak sa kanyang kama. Binihisan para mapreskuhan. Buwan ng Mayo ngayon kaya mainit ang panahon. Matapos bihisan, pinadede si Claire at sakto namang nakatulog ito agad marahil ay antok na. Tinungo naman niya kaagad ang mga kaibigan niyang alam ng nasa sala. "Doray?" Tawag niya sa katulong na natigilan saktong pagdating sa sala at makita ang bisitang nakaupo sa sofa habang kausap ang kanyang ina. "Ma?" Bulalas niya sa gulat pagkakita sa kausap nito. Kinabahan siya pagkakita kay Reyes at nakadama ng galit. "Anak, mabutit lumabas ka na. Maiwan ko na muna kayo ni Reyes." Umiiwas na saad ng kanyang ina at hindi niya alam kung anong sinabi ng lalaking ito at biglang bumait ang ina sa lalaki. Pero wala na siyang magawa nang tumalikod ang mama niya at iniwan sila ng lalaking titig na titig sa kanya. Masama niya itong pinukol ng tingin. "Hoy lalaki, anong ginagawa mo rito? Pwede bang umalis ka na?" Irap niya kay Reyes. "Pwede ba tayong mag-usap, Ginny? Nandito ako para humingi ng tawad sa nangyari sa atin at makipag-ayos." Pakiusap ni Reyes sa dalaga. Bukod sa naging mataray si Ginny, wala namang nagbago sa babae. Maganda pa rin ito't sexy. Alam naman niya ang kinagagalit ng babae dahil winalang bahala niya ang nangyari sa kanila. Pero tila walang narinig si Ginny. "Doray? Doray!" Hysterical na tawag ng babae sa kanilang katulong. Agad namang lumapit ang katulong. "Bakit po ate?" Tanong ng dalagita. "Palayasin mo yung lalaking ito at simula ngayon, bawal siyang pumasok sa bahay." Galit na wika ni Ginny habang masamang nakatingin sa lalaking bisita. Tumango ang katulong. Si Ginny naman pumihit patalikod pero hinabol ito ni Reyes at hinawakan sa kamay. "Naya please, mag-usap tayo." At dahil hindi yun nagustuhan ng dalaga, kaya malakas na sampal ang iginawad nito kay Reyes para yun sa pambabaliwala sa kanya ni Reyes at para na rin sa panluloko nito. "Umalis ka na Reyes dahil kahit anong gawin mo, hindi kita pakikinggan. Bumalik ka na lang sa asawa mo." Inis na inis si Ginny na sigaw. Mataray nitong tinalikuran si Reyes na nagulat at napahiya sa harap ng maid ni Ginny. Buisit. Mahina pa siyang napamura at mabilis na tumalikod. Anong asawa ang sinasabi nito? Bakit tila galit na galit ito sa kanya? "Sir Pogi, pasensya na po kayo kay Ate Ginny ha. Puyat lang po yun sa pagbabantay sa mga anak niya pero mabait naman po yun." Wika ng babaeng nasa kanyang likuran. Hindi niya nga namalayang nakasunod pala ito sa kanya. Pagkarinig, bigla siyang napalingon sa gawin nito. Hindi siya maaaring magkamali. Mga anak ang dinig niya. "May anak si Ginny?" Tanong niyang humarap sa maid. Biglang nasapon nito ang bibig. "Hindi niyo po alam? Sorry ang daldal ko." Biglang tinakpan nito ang sariling bibig tsaka takot na tumalikod. "Doray, sandali lang." Tawag niya sa maid. Natandaan niyang tinawag ito ni Ginny kanina sa ganoong pangalan pero ang babae hindi na siya nilingon pa. Lutang na tinungo ang sasakyan pero nanatili siyang nakaupo sa driver seat at may malalim na iniisip. Aalamin niyang sinabi ni Doray kanina. Napapaisip din siya kung bakit nasabi ni Ginny na may asawa na siya kaya galit ito sa kanya. Ilang sandali siyang nanatili sa labas ng gate habang tinatanaw ang bahay ng babae. Kung hindi pa nagring ang kanyang cellphone, hindi pa matitinag ang binata. Tumatawag ang kanyang ina. Napipilitan naman siyang sinagot yun. "Yes, ma'am. I heard na nakabalik ka na mula sa bakasyon. Wala ka bang balak magpakita sa bahay? Masama pa rin ba ang loob mo sa iyong ama?" Napabuntong hininga siya. "Okay ma'am, uuwi ako saglit dyan para kamustahin kayo ni Dad." Bago umalis, ipinangako sa sarili na babalik siya bukas upang alamin ang katotohanan ng sinabi ni Doray kanina. Kailangan niya makausap si Ginny tungkol dito. Baka nga nagbunga ang nangyari sa kanila at siya ang ama ng mga anak nito. Kinabukasan, nang bumalik sa bahay ng babae, saktong nakita niyang palabas ng gate si Ginny. Mag-isa lang ito at nagpara ng taxi. Palihim niyang sinundan ng babae hanggang sa huminto ito ng supermarket. Napatunayan niyang may anak ang babae dahil halos lahat ng pinamili nito, diaper at gatas. Inabangan niya ito sa labas ng department store. Paglabas, walang pag-aalinlangang isinakay ito sa kanyang kotse. Wala siyang gagawing masama sa babae. Mag-uusap lamang sila. "Reyes?" Gulat na gulat si Nea pagkakita kay Reyes na siyang kumidnap sa kanya.
Sapilitan siya nitong isinakay sa kotse at heto, ipinaharurot na nito ang sasakyan patungo sa bahay nito habang siya naman nagsimulang umusok ang ilong sa galit. Bitiwan mo nga ako, Reis. Habang kinakaladkad ng lalaki papasok ng bahay ay sigaw ni Ginny. Makailang beses niya pa itong hinampas sa braso para lang bitawan siya ng lalaki. Subalit hindi na siya makawala sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya. Marami tayong dapat pag-usapan, Ginny. Sabi nito sa malambot na boses. Wala tayong pag-uusapan dahil matagal na kitang gustong kalimutan. At para sabihin ko sa'yo, nakalimutan na kita at hindi kita kailangan. Pagtataray ni Ginny, magkasalubong pa ang kilay nito. Napatiimbag ang si Reese. Hindi niya akalaing maapektuhan siya sa ginagawa ni Ginny. Anong nangyari sa babaeng ibinigay sa kanya ang lahat na parang wala lang? Tinitigan niya ito. Si Ginny naman, nakipagtagisan ng titig dito. Pero napaaray ng padaskol siyang inuupo sa sofa, saktong pagpasok nila sa loob. Lalo siyang naiinis sa lalaki, pero nagtimpi siya lalo't nasa bahay siya nito. Dito lang naman siya dinala sa kung saan may namagitan sa kanilang dalawa at dito niya rin nakitang may ibang kasama ang lalaki. Ano pa bang kailangan mo sa akin, Reese? May asawa ka na, tapos na tayo. Hindi nakatiis niyang tanong. Nangunot naman ang noo ng lalaki. Anong sinasabi mo? Wala akong asawa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pairap na sabi ni Ginny. Pinakita naman ng lalaki ang mga daliri nitong walang suot na singsing pero hindi kumbinsido ang dalaga. Wala na rin siyang balak pang pakinggan ito sa mga sasabihin. Wala akong pakialam sa'yo, Reese. May asawa ka or wala. Kinalimutan mo na nga ako, diba? Binaliwala mo ko pagkatapos ng nangyari sa atin. Sinisi ko yung sarili ko na malaking pagkakamaling nakilala ka. Aniyang nabasag ang boses dahil sa emosyon. Naalala niya kasi ang hirap na pinagdaanan noong mga masandaling pinagtabuyan siya ng ina. Matagal naman muna bago nakapagsalita si Reese. Ngayon niya lang na-realize na maling pinabayaan niya ito. Kung hindi pa nga siya muntikang mapikot ni Sandra, hindi niya pa malalaman sa sarili na kaya ayaw niya sa babaeng yun dahil si Ginny ang gusto niya. Pero paano ba niya ipapaliwanag sa babae na nakilala niya ito sa maling pagkakataon na hindi pa siya handa lumagay sa tahimik na akala niya wala lang ang nangyari sa kanila? Na pagkatapos ng isang taon, nagbago ang isip niya at gusto niya na itong makasama. Marahan siyang lumapit sa babae at umupo sa harapan nito. Sorry, Ginny. Naduwag ako. Sana mapatawad mo pa ako. Sana hindi pa huli ang lahat para sa atin. Sinubukan niya itong hawakan pero itinulak siya ng dalaga. Tumayo ito at lumapit sa may pintuan na hindi siya pinakinggan. Kung totoong humihingi ka ng tawad, Reese, hindi lang sa akin, kundi sa mga magulang ko na binigo ko dahil sa'yo. At huwag mong madaliin ang kapatawaran ko dahil hindi ganun kadali yun. Sabi pa ni Ginny na naluluhana. Napatango si Reese. Naiintindihan niya si Ginny. Okay, Nia, pero seryoso ko sa paghingi ng tawad sa'yo. Kaya sana, hayaan mo kong suyuin ka araw-araw. Nilapitan ni Reese si Ginny at hinawakan sa kamay bago binuksan ang pintuan. San mo ko dadalhin? Takang tanong ni Ginny sa lalaki nang muli siyang isakay sa kotse. Walang tugon mula kay Reese kaya napapatingin siya rito. Sa puso niya, naroon ang pag-asa para sa kanilang dalawa kahit na napaka-imposible na. Mahal niya pa rin ang lalaki magpahanggang ngayon pero alam niya sa sariling hindi pwede. Wala silang imikan hanggang sa makarating sila sa isang malaking bahay. Anong gagawin natin dito? Nang ibaba na siya ni Reese, bahagya siyang kumapit sa gilid ng sasakyan. Don't worry, wala akong gagawing masama sa'yo. Patutunayan ko lang na wala akong asawa. Muntik na siyang mapatili nang hawakan ni Reese sa magkabilang bewang at ibaba sa sasakyan. Dama niya na naman ang kuryenteng gumapang sa kanyang katawan. Hay, nakakainis. Bulong niya habang hawak na naman ito ang kamay niya papasok sa loob ng bahay. Isang ginang ang sumalubong sa kanila sa bukana ng pintuan na may malawak na ngiti sa labi. Sa tansya ni Ginny, nasa 40 na yung edad nito pero para itong 30 lamang. Maganda, balingkinita ng katawan. Halatang close din sa kasama niyang lalaki. Humalik si Ray sa ina bago ipinakilalang girlfriend si Ginny. Ma'am, meet Ginny, may girlfriend. May munting kaba sa dibdib niya nang ibeso siya ng ginang na para bang tuwang-tuwa. Really, son? At hinagod siya ng tingin pababa. Mabuti na lang at maayos naman ang suot niya at hindi siya alangang humarap sa kahit na kanino. Bilang reaksyon,
Nginitian niya ang ginang nang kausapin siya nito, pero pinukol niya muna ng masamang tingin ng lalaki. Nakatuwaan pa siya ng babae at inaniyahang umupo at makipagkwentuhan. Saglit na wala si Riz na alam niyang may tinawagan dahil hawak ang cellphone na tinungo ang veranda. Ang ginang naman nagpahanda ng merienda sa maid. "O bro, napatawag ka?" Bungad ni Reed kay Riz matapos iangat ang kabilang linya. May hinala si Riz na nakita nito ang kapatid kasama ang asawang si Annabel. Kaya napagkamalang siya ang kakambal dahil para silang pinagbiyak na bunga. "Pwede bang pumunta kayo dito ni Annabel sa bahay? May problema ba?" Pag-uusisa nito sa kabilang linya. "Wala naman, gusto ko lang ma-meet ninyong mag-asawa ang babaeng balak kong iharap sa altar." Seryoso niyang saad pero tinawanan siya ng kapatid sa kabilang linya. "Totoo na ba yan, Riz?" "Seryoso ko bro, hinihintay ko kayo ni Annabel." At binaba na nga ni Riz ang linya para hindi na makatanggi pa ang kapatid. Nang bumalik sa sala, seryosong kausap ng kanyang ina si Ginny. Kita niyang natutop ng ina ang dibdib. "Riz, ano na naman bang kalukuhan tong pinaggagawa mo? Bakit mo tinangay papunta rito si Ginny? Hindi ganoon ang tamang pagtrato sa babae. Kung talagang gusto mo siya, kailangang suyuin mo siya araw-araw." Walang kibo na napatingin siya sa gawin ni Ginny matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. "Maging gentleman ka naman anak, magbago ka na. Hindi ka na bumabata para makipaglaro sa mga babae. Hanggang ngayon wala pa rin sa ugali mo ang pagseseryoso." Muli ay wika ng kanyang ina. Nasisiyahan naman si Gining makita ang reaksyon ng lalaking parang natalo sa sugal. Hindi naman pala ito makapagsalita kapag inana nito ang galit. Sinabi lang naman niya kasi na hindi niya boyfriend si Riz, kundi sapilitan siya nitong isinama sa bahay na iyon. Ayon sa ginang, pasalamat na lang daw si Riz na wala nga man ito dahil tiyak baka nakatikim na naman ito ng kamao. Maya-maya'y napaunat siya sa kinauupuan nang hilahin siya ni Riz sa kung saan. "Ma'am, mag-uusap lang kami nitong girlfriend ko. Mayroon lang kaming hindi magandang pagkakaintindihan kaya galit siya sa akin." Ang sabi ni Riz sa ina at pahaltak na ibinalik sa veranda si Ginny. Lumabas na naman ang totoo niyang ugali. Napipiko na talaga siya sa babaeng to. Papatulan niya na talaga ito. "Ginny, ano ba?" Napapahilamos siya matapos nitong itulak. Pinandilatan pa siya ng dalaga. "Akala mo ba natutuwa akong dinala mo rito at iharap sa mga magulang mo, Riz? Tingin mo ba mahal pa rin kita pagkatapos mo kong baliwalain habang naghahabol sa'yo? Makailang beses kitang tinawagan pero ni minsan walang sagot. Pagkatapos malalaman ko na lang na ikakasal ka na." Ngit-ngit na sigaw ni Ginny habang naluluha. Marahan na napabuntong hininga si Riz. "Okay, I'm sorry Nea dahil naging duwag ako noon. Pero gusto kong bumawi ngayon dahil huli ko nang na-realize na mahal pala kita. Mahal na mahal kita, Ginny. Mahal na mahal." Paulit-ulit na sambit ni Riz para maumid ang dalaga. Nawalan ito ng kibo at umurong lahat ng gustong sabihin. Yung mga katagang yun ang gusto niyang marinig nun at sinasampal na sa kanya ngayon ni Riz. Sinamantala naman ni Riz ang pagkakataong yun. "At lilinawin ko lang sa iyo, Nea, na hindi ako ikinasal. Patutunayan ko sa iyo yun ngayon din." Giit pa ni Riz. Napalunok pa si Ginny nang salubungin ng mga mata ni Riz dahil nakita sa mga mata ni Riz ang senseridad. Maging ang ina nito kanina, wala namang nabanggit sa kanya na ikinasal itong anak na lalaki. Tila pa nga nasiyahan ng babae nang malaman na may inuwing kasintahan ng lalaki. Kaya ganun na lang ang galit nito kay Riz matapos niyang sabihing sapilitan lamang siyang dinala at hindi sila totoong magkasintahan. At napatunayan niyang nagsasabi ng totoo ang lalaki pagkatapos pumarada ng isang sasakyan sa tapat ng bahay ni Riz at bumaba ang isang lalaking kamukhang kamukha nito. Kapatid ko si Reed at ang asawa niyang si Annabel. Pagpapakilala sa kanya sa mga ito. Malakas pang tumawa ang nagngangalang Reed dahil hindi makapaniwalang mag-aakyat daw ito ng babae sa bahay ng magulang. Nakipagbeso naman sa kanya si Annabel at hinalikan siya sa kamay ni Reed. Parang gustong lumuwa ng mga mata niya dahil si Reed at Riz ay parang iisa. Sa totoo lang, halintulad ng kanilang triplets na iisa ang hulma ng muka. Tuloy ay para siyang napahiya. "Mahal mo no?" Nakangiting wika ni Annabel sa kanya. Malayo na silang magkapatid na nag-uusap. Patanong iyon at hindi alam kung paanong sasagutin. Aminin na kasi. Alam mo, maswerte ka kay Riz dahil walang ibang babaeng na link dyan compare kay Reed. Gosh, kung alam mo lang sana.
Natatawa pa ito habang nagpapaypay sa sarili. Napatango siya. Tila kasi bumalik ang dati niyang damdamin sa lalaki matapos malaman na hindi naman pala ito ikinasal kundi ang nakita niya noon si Reed at si Annabelle. Hindi niya maiwasang sabihin sa babae ang totoong damdamin kay Reese. Mukha kasi itong mabait sa kanya or sadyang mabait talaga ito. Pinayuhan pa siya na wag sayangin ng panahon para sa kanila ni Reese. Bagkus ay patawarin na ito kung may pagkukulang man. Siguro'y nakahanda naman na talaga siyang patawarin ng lalaki matapos ang natuklasan niya. Pero suyuin mo na siya nito dahil hindi niya naranasang ligawan nun. Gagawin ni Reese iyon ngayon. At mabuti dahil pumayag ang lalaki sa kanyang kondisyon kaya wala silang magiging problema. Malakas ang loob ni Ginny dahil kakampi niya ang ina ni Reese. Huwag ito makakagawa ng kalokohan sa kanya dahil isusumbong niya ito. Emosyonal naman si Reese pagkakita sa kanyang mga anak na hindi makapaniwalang nagbunga ang minsang nangyari sa kanila. Nang ihatid siya ni Reese, ipinakilala niya sa lalaki ang kanilang 3 supling. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito at matinding tuwa. Hindi malaman ng lalaki kung sino ang unang yayakapin, kung si Ren, si Claire or si Gail. Ang kanyang magulang ay wala siyang nakitang pagtutol sa naging desisyon na ipaalam kay Reese ang tungkol sa triplets. Dahil ang kanyang ama na rin mismo ang nagsabi na karapatan ng kanyang mga anak na makilala ang ama nito. Naging emosyonal pa siya habang yakap ni Reese ang 3 mga anak. Si Ren ay natakot pa nung una sa lalaki. Si Claire ay ganoon din. Tanging si Gail nga lang ang hindi natakot sa ama. Parang nadurog ang puso niya habang nakikita ang reaksyon ng inosente nitong mga mata. Ang munting kamay na inihahaplos sa pisngi ng ama at pumalaho ng iyak na hindi nila alam ang rason, pero isinayaw naman iyon ni Reese at hinalik-halikan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kayo kasama niya, kaya pansamantala dito muna ako. Nakangiti si Reese sa kanya. Hindi malaman kung nagpapakyut ba ito dahil kung oo, effective dahil ang gwapo nito ngayon. Bumagay kasi kay Reese ang lumang damit ng kanyang papa. May butas pa iyon na maliit sa may kilikili. Kahit butas na kasi iyon, hindi ipinatapon ng kanyang ina dahil nga isinusuot pa rin ng kanyang papa. Fresh kumbaga. Hindi ka uuwi? Ikaw ang bahala pero sa labas ka ng kwarto matulog. Mamaya gapangin mo ko. Hindi siya nag-alangang sabihin yun. Pagkatapos kasi niyang mga anak, bumalik ang kanyang alindog. Nagmukha siyang masarap na karne. Ipinagpaalam na siya sa kanyang ama na iuwi pero ang sabi ng papa niya, hindi ito papayag na madala siya kasama ang mga apo nito hanggat hindi siya pinapakasalan ni Reese. May pagkawais din ng kanyang ama at yun din naman ang gusto ng mama niya lalo't may mga anak na sila. Nasumbatan pa nga nito si Reese na dahil sa kapusukan nilang dalawa, hindi siya nakapagpatuloy sa pag-aaral pero dahil nandyan ang kanilang mga anak, hindi na mababawi pa yun. Ang mahalaga, natuto silang tumayo bilang magulang ng 3. Kung ayaw mong umuwit dito ka matutulog, pwes sa labas ka matulog. Matigas na sabi ni Nea, pero sa halip na pakinggan siya ng lalaki, humiga ito sa ibabaw ng kama at ipinikit ang mga mata. Marahas niya itong binato ng una na kinagulat ng lalaki. Sabi ko sa labas ka matulog. Kakasal na tayo at may mga anak na rin. Natatakot pang may gawin ako sa'yo. Hindi mo ba na-miss yun? Nakakaloko itong umiti at patagilid na humarap sa kanya. Hindi mo ako madadala sa pagganyan-ganyan mo, Reese. Labas! Hinaltak niya ito palabas ng kama pero hinatak siya ng lalaki palapit dito. Sa lakas nun, nasubsob siya sa matipunong dibdib ni Reese na agad naman siyang pinuluputan ng lalaki. Pareho silang natigilan ng kapwa maramdaman ang init ng isa't isa dahil niyakap kaagad siya nito. Reese, bitawan mo ko. May warning ang boses ni Ginny nang makabawi. Paano kung ayoko? Masuyo nitong tanong. Gumapang ang mainit na palad ni Reese sa kanyang likuran, pataas sa kanyang batok, rason para siya'y kilabutan. Nagpumiglas na si Ginny kalaunan, pero habang ginagawa yun, ay mas lalong humihigpit ang pagkakayapos ni Reese sa kanya at mukhang nasisiyahan pa ang lalaki. Mahal kita, Nia. Bakit ba ayaw mong maniwala? Seryosong wika ni Reese. Maniniwala lang ako kung bibitawan mo ko, Reese. Pigil hiningang saad niya. Halos magdikit na ang labi nilang dalawa. At nararamdaman niya ang paninigas ng katawan niya. Shh! Tinakpan ito ng isang daliri ang kanyang labi. Magigising ang 3. Bigla ay ipinagulong siya ni Ray sa higaan kaya siya'y napailalim.
Pigil na nito ang dalawa niyang kamay at nasa magkabilang tagiliran niya. Anong susunod nitong gagawin? Kinakabahan siya sa uri ng mga ngiti ni Riz. Parang may kiliti siyang nararamdaman sa ibabang parte nito. Nabubuhay kasi ang sawa ni Riz. Naku, patay na. Gustong magpanik ng utak ni Nea. Kinaumagahan, sinundo ni Riz sa mga magulang upang dalhin sa bahay ni Nagini para mapag-usapan ng tungkol sa kasal nilang dalawa ng ina ng kanyang mga anak. Walang ideya ang kanyang ama, kaya galit na naman ito. Ano na naman bang atraso mo sa babaeng to, Haris? Habang nagmamaneho, hindi nito maiwasang itanong sa kanya. Dad, mag-aasawa na ho ako. Seryoso niyang saad. Pagkatapos mong takasan ng responsibilidad mo kay Sandra, may gana ka pang magpakasal sa iba. Sinupalpal na naman siya ng kanyang ama. Honey, si Gini ang mahal ng anak natin. Sana naman hayaan mo siyang mamili sa babaeng nais niyang pakasalan. Sabad ng kanyang ina. Salamat na lang at kampi niya ito. At sinong Gini? Bago mong biktima? Eto Riz, kapag hindi ka pa magtino, ewan ko na lang. Huwag mo na kaming bigyan ng kahihiyan. Last na to. Pagbibigay babala ng kanyang ama. Hindi tumugon si Riz. Nahihiya siya sa ama sa totoo lang. Alam ni Riz na magpahanggang ngayon, galit pa rin ito sa kanya dahil sa ginawa niya noon kay Sandra. Pero baka sakali sa gagawin niyang pagpapakasal kay Gini, mawala ang lamat sa pagitan nilang mag-ama na siya rin ang may gawa. Napapatingin sa gawin niyang ina pero hindi na rin ito nagsalita pa. Para bang sinasabi nitong wag niya nang gagalitin ang kanyang ama at this time kailangan niya nang magpakatino. Magkapanabay pang napatingin sa kanya ang magulang nang huminto ang sasakyan sa isang gate na bakal. Langkibo na nagpatiuna siyang humakbang palapit sa gate at nag-doorbell. Hindi nagtagal, bumukas ang gate at si Dora ang bumungad sa kanila. Pasok po kayo, naghihintay na sina Sir sa loob. Wika nito at niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan matapos tumango sa kanila. Ang mga magulang niya, kasunod niyang pumasok na palinga-linga sa hindi kalakihang espasyo ng garahe. May isang sasakyang nakaparada doon na siyang ginagamit papasok ng ama nito pero halatang luma na yun. Hindi masasabing kasing yaman nila ang pamilya ni Gini pero hindi tumitingin sa estado ng buhay ang kanyang mga magulang sa kung sino ang nais niyang iharap sa mga ito, kundi ang nais niyang dalawa, maging seryoso siya sa isang relasyon at lumagay na siya sa tahimik dahil matatanda na ang mga ito. Pagpasok, nadatnan nila sa maliit na sala ang mag-asawa kasama si Gini. Ipinakilala niya kaagad ang kanyang mga magulang at inaniyahan silang umupo ng mga ito. Naging maayos naman ang pag-uusap ng magkabilang pamilya at nagkasundo para sa kasal ng dalawang magkasintahan. Na-surprise pa nga ang kanyang mga magulang nang sabihing may triplets na siya. Hindi makapaniwala ang mga ito at tuwang-tuwa pagkakita sa anak nila ni Gini. Rason para mawala ang galit ng kanyang ama sa kanya na tama ang naging desisyon na si Gini ang kanyang pinakasalan. Sabi pa nito, kaya naman pala siya nagmamadaling magpakasal, gawa ng 3 niyang anghel. Alam niyang sabik ang mga ito sa apo, kaya hindi matatawaran ang kaligayahang nakita niya sa mga mata ng kanyang mga magulang habang karagat hinahalikan ang 3 cute nilang anak ni Gini. At sa lalong madaling panahon, ginanap ang kanilang wedding celebration. 1 buwan lamang ang preparasyon bago ang kanilang pag-iisang dibdib ni Gini na dinaluhan ng mga kaibigan at kapamilya nilang dalawa. Tsaka niya napagtantong napakasarap magmahal ng taong alam mong mahal ka rin. Nakikita niya rin sa kanyang asawa ang saya habang nagpapalitan sila ng pangako sa isa't isa sa harap ng altar. Tsaka niya lang na-realize na sayang ang panahong hindi niya ito nakasama. I love you, Gini. Bulong ni Ray sa natutulog niyang asawa dahil marahil sa pagod kanina sa kanilang kasal. Kinintalan niya ito ng madiing halik sa labi bago pinakatitigan. Napangiti pa siyang isipin na kay Gini din pala ang bagsak niya. Matapos ng ilang taon, heto siya't may magandang asawa at 3 cute na anak. Walang kasing sayang nararamdaman ni Ray sa kanyang puso at ipinapangako niyang hindi pagsisisihan ni Gini ang kapatawarang ibinigay sa kanya. Matapos yumakap sa asawa, natulog na rin siya. Pasado 2:00 ng madaling araw, nagising si Gini na may mabibigat na brasong nakayakap at nakadagan sa kanyang tiyan. Nang mag-angat ng paningin, mukha ng natutulog na asawa ang bumungad sa kanya. Marahan niyang pinakiramdaman ng sarili. Wala namang ginawa si Riz sa kanya. Matapos ang celebration kagabi ay sa pagod, nakatulog agad siya. Puyat din siya sa nagdaang gabi dahil katuwang sila ni Riz sa pag-aayos.
Marahan niyang inalis ang braso nitong nakadagan sa kanya dahil nais niyang magbanyo, pero para bang nagkaroon iyon ng sariling isip na gumapang sa kanyang malusog na harapan at may ginawa ron. Napatingin siya sa mukha ng asawa na natili itong nakapikit at maaaring tulog pa. Muli siyang kumilos at sapilitang tinanggal ang kamay nito, pero lumipat naman iyon sa kabilang parte niya. Naaasar na siya dahil kanina pa niya gustong magbawas, kaya malakas na hampas sa braso ang ginawad niya sa asawa. Narinig niya itong umungol bago dumilat. "Good morning." Gising naman pala ang damuho, kaya pala kung saan-saan nakakarating ang kamay nito. "Sweetheart, total kasal naman na tayo, baka pwede na." Lumapit ito at walang babalang kinuyumos ng halik sa labi. Pakiramdam niya, umurong ang bagay na gusto niyang ilabas nang isiksik siya nito sa katawan ng lalaki. Agad siyang sinaklot ng kakaibang init sa katawan sa ginawa nito. Parang hindi siya makawala sa yakap ng lalaki. Ipinulupot pa nito ang isang hita sa kanya at lalo pang sinakop ang kanyang mga labi. Mas naging mapangahas ang sunod na mga halik ni Riz kay Ginny. Halik na hindi na kayang tanggihan pa ng babae hanggang sa nanghina ito at tumugon sa mga halik ng asawa. Kinabukasan, pagkatapos mag-impake ng mag-asawa, oras na para umuwi ang mga ito sa kanilang magiging tahanan. Kinausap muna si Riz ng masinsinan ng biyanang lalaki tungkol sa anak at mga apo nito. Sinabi lamang nito na mahalin na talagaan ang kanyang asawa at anak na siyang gusto rin namang gawin ni Riz. Nangako din ng lalaki na hindi pa babayaan ng asawa at mga anak, bagkus ay pakamamahalin. Habang nasa biyahe si Nagini at ang mga bata pa uwi sa bahay ng asawa kasama si Doray, pansin niyang panay ang sulyap ni Riz sa kanya. Hawak niya rin si Ren dahil ito lamang ang gising, habang ang dalawang anak masarap ang tulog sa likurang bahagi ng sasakyan katabi ang yaya ng mga ito. Nakahiga ang dalawa sa malapad na upuan ng kotse at inaalalayan lamang ni Doray. Inabot na kasi sila ng gabi dahil sa tanghali nang nagising ang lahat kanina dahil pinagod siya ng nagdaang gabi ng asawa. Sinulyapan niya ito upang magtama ang kanilang mga mata. May kung ano ay pinahihiwatig ang bawat sulyap ng lalaki. Hindi naman niya mahulaan, lihim na lamang siyang nangingiti at kinikilig sa lalaki. Pagdating sa bahay, inasikaso kaagad ni Ginny ang kanyang mga anak. Nakatulog na rin kasi si Ren habang karga niya. Tigisan ng buhat-buhat papasok sa loob ng bahay hanggang sa kwarto nilang mag-asawa. Bukas na lang niya balak ayusin ang kanilang mga dalang gamit. Kailangan niya magluto ng kanilang hapunan, pero nagpresenta na si Doray. Si Riz ay nakita niyang pumasok kaagad ng banyo upang maligo. Total naman tulog ang triplets. Tinulungan na lamang niya ang maid. Ang kaso wala naman palang lulutuin sa loob ng ref ni Riz. "Pasensya na love, hindi talaga ako dito kumakain, so hindi na ako nag-abala pang mag-stock ng mga lulutuin. Bukas promise, mag-grocery tayo." Paliwanag ni Riz. "So wala tayong kakainin?" Kunya na hindi naman galit, tipong hindi pa handa itong si Riz sa pag-aasawa. Marahil naninibago pa rin. Magpa-deliver na lang tayo." Agad na saad ni Riz. Nag-alala siyang baka ikagalit ni Ginny iyon, lalo't may pagkamatari pa naman ito. Nag-aalala din siyang baka mamaya makarating sa magulang niya may pinag-aawayan silang mag-asawa. Yon ang iiwasan niyang mangyari, lalo't nangako siya na magpapakatino na. "Okay," tugon naman ni Ginny. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. Wala pang isang oras, may hapunan na sila't masaya nilang pinagsaluhang tatlo ni Doray. Kinabukasan paggising ni Ginny, may isang punpun ng bulaklak sa loob ng kanilang kwarto. May card pang nakaipit. "To my lovely wife, Nea." Yon ang nakalagay sa maliit na card at sulat kamay ng lalaki. Para naman siyang nakikiliti ng umiti. In fairness naman sa asawa niya. Gwapo na, sweet pa. Kinuha niya iyon at tinitigan. "Sana hindi ka magbago, Riz, hanggang pagputi ng buhok mo." Natatawa niyang bulong tsaka hinalikan ng bulaklak. Matapos ilapag ulit sa mesa, nagtungo siya sa banyo upang maligo. Nasa office na pala ang asawa niya paglabas ayon kay Doray. Sisilip lamang daw at uuwi ka agad dahil nga ay may lakad sila. Hindi na pala siya ginising nito nang umalis. Nakapamalengke na rin si Doray kaya tinulungan niya na lang itong magluto habang tulog pa ang mga bata. "Iha, kamusta ang mga apo ko?" Nasa kabilang linya ang biyanang babae ni Ginny sa araw na iyon. Isang linggo na noon ang nakalipas simula nang makalipat sila sa bahay ng asawa. At sa isang linggo niyang pagpirmi rito, wala naman silang pinag-awayan ng asawa. Mabait at maalaga naman pala ito, hindi lang sa kanya, kundi maging sa mga anak nila.
Ibang-iba sa inakala niyang Riz na walang pakialam sa kanya dati. Okay sila ma'am, katunayan, gising at naglalaro. Nagpasa siya ng larawan ni Naren, Claire at ni Gail. Tuwang-tuwa naman ang kanyang biyanan sa nakita. Habang lumalaking araw ang mga anak nila ni Riz, ay nahahawig ito sa ama na totoo naman. Gustong-gusto nitong dumalaw sa kanila pero takot mag-drive ang biyanan, kaya pag may time na lang daw ang asawa nito. Nangako naman siyang papasyal na lang kapag walang pasok si Riz, kaya mabilis itong sumang-ayon. Para bang miss na miss pareho ng mga ito ang mga apo. Ang mga kaibigan naman niyang sina Bella, Kim, Alea, madalas pumasyal sa kanila kahit busy rin ang mga ito lalo't graduating. Siyempre, nanatili ang kanyang utang na loob sa mga kaibigan at tatanawin niya iyon panghabang buhay. Si Riz naman, nagpasalamat din sa mga ito noong mga sandaling tinulungan siya ng tatlo. Sa tuli na lumipas sa mga araw at ngayon ay 3 taon na ang triplets, magarbong idinaos ngayon ang kaarawan ng tatlo. Naroon ang kumpletong pamilya. Maging ang mga anak ng kanyang ina sa una, kasundo niya na rin. Sa nakalipas na taon nang malaman nitong may anak na rin siya, ito pa mismo ang lumapit sa kanya. Siya naman ay tanggap niya na ang mga ito noon pa. Masaya niyang tinatanaw ang tatlong nakikipaglaro sa mga anak ng kanilang kaibigan at kakilala. Nakangiti pa siyang nilapitan ng asawa. Parang kailan lang love, ngayon malalaki na ang mga anak natin. Sabi nito habang tinatabihan siya sa upuan, hindi kalayuan sa mga anak nilang nag-i-enjoy. Oo nga Riz, mag-aaral na sila pagkatapos, bubuo ng pamilya at may iwan tayong dalawa. Tugon niyang nalulungkot. Kinintalan siya nito ng halik sa pisngi. Don't worry, bala ko pa silang sundan ng triplets. Paano naman tayo nakakasigurong triplets sa susunod? Hirap niya sa asawa. Hirap na nga siyang magbuntis ulit. Sakali man kung swertihin, gusto niya pang magbuntis kaso sa loob ng 3 taon, wala pang kasunod. Sabi naman ng doktor ay normal iyon, lalo na sa mga katulad niyang sabay-sabay ng anak. Hinapit siya nito pero tinampal niya ang asawa. Nasa party sila ng mga bata, maraming matang nakakakita, pero deep inside, kinikilig siya. Walang araw na hindi siya pinakilig ni Riz, na para bang araw-araw pa rin siyang nililigawan, bagay na gustong-gusto niya rin, kaya marahil lalo siyang nai-inlove sa asawa. Maya-maya, naghihiyawan na sa kanilang paligid, hindi niya na namalayang magkasalubong na pala ang labi nila ni Riz. May nagsasabing gayahin silang mag-asawa dahil simula ng ikasal, hindi nag-aaway. Totoo naman kasi iyon, takot lang marahil si Riz sa mga biyanan niya at sa magulang. Pero hindi man perpekto simula ay nauwi naman iyon sa magandang pagtatapos. Masaya siyang si Riz ang lalaking kanyang unang minahal at ipinangakong huling mamahalin at nais maging ama ng kanilang mga supling, magiging supling sakali mang madagdagan pa ang tatlo. Lubos niya ring ipinagpapasalamat sa kanyang mga magulang ang paghunawang ibinigay sa kanila ng mga ito at support na rin. Lagi kasi silang ginagabayan magpahanggang ngayong mag-asawa. Isa siya sa maswerte na may kumpletong magulang at biyanan na gumagabay sa kanila ni Riz at nakikinita-kinita niya ang masaya nilang pagsasama habang buhay mag-asawa.